sa komunikasyon po namin dalawa, parang nakikipagkompetensya po siya sa akin sa hinahanap ko. Yung pong pera, hindi ko naman po inano sa kanya na higitan mo yung pera na kinikita ko. Ayaw mo na nakikipagkompetensya sa'yo, di ibig sabihin nung kailangan niyang lakihan yung kinikita niya. So, tama rin po yung strategy gano'n. Kasi minsan, sinasabi niya sa akin, wala daw siyang itinutulo. Paano wala? Meron naman. Paano wala? Yung sa isip niya, sabi ko, meron. Kasi hindi tayo makapatundang ng ganito, hindi mo ko tinutulungan. Kasi yung kinikita ko naman po abroad, hindi naman po sasapat yung 22,000 sa oo nga, kung malaki. So, pag binayad mo yung siya saan, kung lang na po yun eh. Oo. Parang pinagdaw niya yung sarili niya, wala daw po siyang itinutulong. Hindi, mababang loob kasi asawa mo. Kailangan lang paunawa mo sa kanya kung ano-ano yung mga naitutulong mo. Tapos isa na naitutulong niya, at the same time, alam mo, swerte ka nga dyan sa problema mo na yan eh. Tangina, problema ng matinong tao yan eh. Pero mapansinin mo, yung asawa mo, mababang loob, pakiramdam niya wala siyang naitutulong. So lalo siyang gumagawa ng paraan para lalong may maitulong sa'yo. Yan mo. Yung pinaproblema mo, hindi naman talaga problema yan eh. Ang kailangan lang kasi, matuto ka kasi magpasalamat sa kanya para hindi siya nanliliit sa'yo. Dahil mas malaki nga kasi kinikita mo kaysa sa kanya eh. Matuto ka magpasalamat sa kanya ng regular. Hindi ko naman po iniisip yung kinikita ko dito. Ang ano ko po, kaya po naisipan ko din mag-abroad kahit po 4 na yung anak ko. Kasi tinawag po ako na sarili kong pamilya. Oo nga, pero nga, kailangan niya, hindi ko alam kung narinig mo yung sinabi ko eh. Ang gusto mo lang yata magkwento, tapos ang gusto mo lang, ikaw lang pakikinggan eh. Narinig mo ba yung sinabi ko? Ang sabi ko, matuto ka magpasalamat sa kanya. Tinan mo, lumampas lang sa tenga mo, pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabila, tapos ang gusto mo bumuka kagad yung bunganga mo. Yan eksakto ang dahilan, ba't nanliliit yung asawa mo sa'yo? Kasi hindi mo siya pinakikinggan, hindi mo rin siya ina-acknowledge. Kaya nanliliit yung asawa mo eh. Eh tinan mo, partida na, Chichester pa ako, pero ginagawa mo sa akin yan ha. Eh di ibig sabihin, ginagawa mo rin sa asawa mo yan. Diba? May sinabi na ako. Ang sabi ko sa'yo, matuto ka magpasalamat sa asawa mo. Ang nangyari, pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabila, tapos bumuka kagad yung bunganga mo, kinuwento mo na naman sa akin yung sitwasyon na naiintindihan ko naman na. Hindi mo kailangan ipaunawa sa akin yan, naiintindihan ko. Isang beses mo lang sabihin, naiintindihan ko na, hindi mo na kailangan dugtungan ng maraming detalye. Eh, tingnan mo, yung ginagawa mo sa akin ngayon, hindi ibig sabihin ginagawa mo rin sa asawa mo yan. Kasi kung sa akin nga mismo, na nagtatanong ka sa akin, nagagawa mo yan, dahil lalo sa kanya. Diba? Matuto ka kasi magpasalamat dun sa asawa mo, hindi puro boka-boka lang. Eh baka kasi punong-puno ka ng bigay ng instruction sa kanya, tapos pakiramdam niya, nanliliit na siya kasi ikaw na nagbibigay ng instruction, hindi na sa kanya galing instruction. Tapos ang nangyayari ngayon, dahil mas malaki kinikita mo kaysa sa kanya, lalo siyang nanliliit. Eh hindi na nga sa kanya galing yung leadership, hindi pa sa kanya galing ang pera. Saan nga naman talaga manggagaling yung kung ano man ang panggagalingan ng confidence niya? Wala. Kinain mo lahat eh. Kinuha mo lahat eh. So ngayon, alam mo na ngayon kung bakit naman problema ka dahil nabagsak yung confidence ng asawa mo. At least mo naunawa ko yun. Tanggap ko na po yung kaya na pagkakagsan, gusto ko rin po kumano sa ibang tao. Kasi po pag hindi ka mag-aano yung sarili mo sa ibang tao, siyempre kahit alam ko po sa sarili ko na ako nagkakamali. So kailangan ko din po kumano sa ibang tao para yung bagay na, at least matutunan ko rin po. Ibig sabihin, makukontrol ko na. At least alam ko na po yung... Eh ako, mapapansin ko kagad. Pero yung asawa mo, nangyayari sa kanya, nakikita mo ngayon yung epekto nung hindi niya namamalaya na hindi mo rin napapansin. Kasi po siya tahimik lang po siya. Ayaw din naman po siya mag-open ba? Parang gano'n ba? Paano mag-o-open eh? Hindi mo binibigyan ng pagkakataon para makapag-open eh. Hindi ka nagtatanong sa kanya. Tapos ang gusto mo, tatanong ka, tapos magkikwento ka rin pagkatapos. Eh hindi, you have to ask so you can understand. Hindi dapat mangyari na nagtatanong ka para makapagkwento ka na makapagkwento para lang mailabas mo lahat ng mga bagay na nasa isip mo. Matuto kang ang dahilan kung bakit ka nagtatanong eh para umunawa at hindi para magtanong tapos magkwento rin. Okay, kayo po. Ngayon lang po ito. So, naisip niya na mga, okay din naman sa'yo. Hindi naman po masamang magpamanggap ka din ng pagkakamali kasi hindi talagang tao nagkakamali. So, follow-up question, go. Follow-up is kung pupunta
nagdadalawang isip ko kung babalik ako dito o Nakadepende yun sa stability mo rito sa Pilipinas. Kaya nga yun dahil kung bakit sinasabi ko sa inyo, habang nasa abroad kayo, wag muna kayo mag-invest ng kahit na ano sa Pilipinas. Kasi ang trabaho nyo dyan sa abroad, mag-ipon, hindi mag-invest ng kung ano-ano at mag-negosyantiyan dito sa Pilipinas habang malayo kayo at nandiyan kayo sa abroad. Paglabas ka ng labas ng pera sa Pilipinas habang nasa abroad ka, hindi na babalik sa'yo yung pera na yan. Paglabas ka ng labas ng pera habang nasa abroad ka, hindi na babalik sa'yo yung pera na yan. Tapos sasabihin mo na, kailangan mo na naman mag-abroad. Ngayon, pinoproblema mo kung babalik ka pa ba dyan. Ang susunod na problema mo na, pag uwi mo ng Pilipinas, una, nasa na yung pera. Pangalawa, aling agency na naman ang a-applyan. Kasi parang yung opportunity ko pag-invest sa sa amira ako. Hindi naman yan tungkol sa amo mo tungkol yan sa stability mo. Gaano ka stable yung buhay mo pag uwi mo ng Pilipinas. Kaya nga paulit-ulit ako na sinasabi, hindi nyo trabaho mag-business-businessan, hindi nyo trabaho mag-investan, hindi nyo trabaho mag-freelancing, hindi nyo trabaho mag-networking. Pag nandiyan kayo sa abroad, ang trabaho nyo mag-ipon. Tatrabahuhin nyo kung ano pinagagawa sa inyo dyan, tapos iipunin nyo yung pera. Yun ang trabaho nyo pag nasa abroad kayo. Hindi yung trabaho nyo dyan mag-business-businessan. Yung iba kasi, nasa abroad sila, tapos alam mo yung dito sa Pilipinas, puta, padala ng pera, tapos para daw mag-business daw. Puta, anong business pinag-sasabihin nyo? Puta, wala kayo rito sa Pilipinas, papahawak nyo yung business sa kung sino man, pinondohan nyo. Syempre, di pahahalagahan yan dahil di naman galing sa kanila puhunan Diba? Ang trabaho nyo, pag nandiyan kayo sa abroad, mag-ipon kayo. Yun ang trabaho nyo, pag nasa abroad kayo, mag-ipon kayo. May dumadaan na prosesyon sa harap ko Ganon kami kayaman dito. Yung prosesyon sa harap mismo dumadaan. Yung kumbagang trades, yung malapit lang po ba yan sa amas sa bakor? Hindi ko alam. Pakita ko lang sa inyo itong yung bakura ng aking bahay. Bakura ng aking bahay. Pakita ko sa inyo, ha? Oh. Nakita nyo, yung prosesyon dumadaan sa harap ng bahay namin. Oo, pinangalanan ko itong bahay na to. Ang pangalan ng bahay ko, Pamahalaang Lungsod, City of General Trias. Oo. Pakikita ko sa inyo yung parking namin. Gusto niyo bang makita yung parking namin? Yung parking, nandito mismo dumadaan yung prosesyon. Oo. Ayan o. Mali, baliktad. Ayan. Oo. Oh. Ayan mismo. Sa harap namin dumadaan ang prosesyon. Nakita niyo yung parking namin? Napakayaman. Ganun, ba't walang viewers ito YouTube ko? Dali nga lang. Yung YouTube ko naglolo ko yata. Ha? Ay, ito na pala. Parang may mali. Kasalikuhan sila. Taka na, di. Katakot-takot ang trapikan yan. Mali yung pasok ko to. Mukha nga. Kalokohan sila Dali. Sa iba naman po. Sige, sa iba naman. Ang tsamba ko naman talaga, nasa gilid ko yung prosesyon, tapos dito na rin tumutugtog sa gilid ko. Habang naka-live pa ako. Sabihin, napakalupit, no? Sobrang tindi ng bahay namin. Sige, go. Oo. Andrea, Paina, Singapore. Casper. Ay, sorry. Casper, nakabili ka na ba ng Pinabibili kong bagong bahay. 50 meters away, sir. 50 meters away. Nagano kasi yung pwestong 50 meters away, Casper. Oo. Alam niyo paminsan-minsan gusto kong kumakain ng Jollibee. Kahit na madalas naman sa 5-star restaurant ako makain. Palipad. Palipad. Ay, paminsan-minsan lang naman tayo nagja-Jollibee pagkain ng mahihirap.
Oo. Okay, go. Andra. Ano daw po yung sabihin ng Project 1M is Project 1 man. Ano kasi, di ba, alam mo yung for the longest time, sa mahabang panahon kasi, charity ng mga tao, ngayon naman, namimigay ng pera, namimigay ng pagkain. Yan. Ano ba nangyari? Matatagalan pa to sa gilid ko. Grabe naman to, banal na ako rito, tinutugtugan pa ako. Sobrang tindi ng kabanalan nito. Sabi Maria yan. Oo. Ano, papakita ko sa inyo ha. Wala ka na, brother. Yeah. Tingnan nyo kung gaano kami kayaman. Sandali lang ha. Sasagutin ko yung tanong na yan. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kami kayaman. Walang palalampasin na sandali. Kailangan makipakita kung gaano kami kayaman. Papakita ko sa inyo. Ayan o. Nakikita nyo? Brother, 50 meters away. 50 meters away. Ano ba, Casper? Sobrang yaman namin. Nasa harap ng bahay namin ang posisyon. Oo. Rico. Ano nga uli yung tanong mo? Anong pong ibig sabihin ng Project 1M? Project 1M, it stands for Project 1 Man. Sabihin, isa-isa, tutulungan ako mga tao na ayusin yung buhay nila. Isa-isa. And then eventually, yung mga tao na ayos yung buhay, tutulong naman sila sa iba, ay ayos naman yung buhay nila. Ang konsepto ng Project 1M, ang mission, may ayos yung sarili, tapos makatulong sa ibang tao na iayos yung buhay ng ibang tao. Yun ang konsepto ng Project 1M. Kasi for the longest time, nakikita nyo naman diba? Ang daming nagcha-charity na namimigay ng pera, namimigay ng pagkain, namimigay ng kung ano-ano. Yung iba nga namimigay pa ng negosyo eh. Pero, nakikita nyo rin sa mas madalas na pagkakataon, halos, hindi mo naman masasabing lahat, pero halos, hindi rin naman umuusad yung buhay ng mga taong tinutulungan eh, di ba? Binibigyan mo ng pera, lalo, OFW, ramdam nyo naman eh. Ang dami nyo nang tinulungan ng mga kamag-anak ninyo. Umalagwa ba? Umayos ba yung buhay? O lalo lang silang umasa sa inyo? Ang dami nyo nang napakain in the past. Naibsan na ba yung gutom nila hanggang ngayon? O hanggang ngayon gutom pa rin sila? Di ba? Ako naman, I'm a big believer of instead of giving someone fish, I'd rather teach them how to fish. So they can feed themselves for life. Ganun yung konsepto ng Project 1M. Makatulong sa mga tao na iayos yung buhay nila para makatulong naman sila sa iba na iayos naman yung buhay ng ibang tao. Yun ang konsepto ng Project 1M. So, follow-up question, sister. Yun lang po. Salamat po. Oo! Okay. Naldor, Hungary. Hello, brother. Hello. Good evening. Ako na, brother, binabati kita na panibagong award. Oo. Maraming salamat. Ako'y may bagong award na naman. Humanitarian Award. Yes. Labas ang bigas. Labas ang bigas. Nakita nyo ba yung ano? Nakita nyo ba lahat ng mga sasakyan na to na nandito sa parking lot ko? Lahat ito akin. Yan, lahat yan akin. Nakita nyo lahat yan mga parking yan? Lahat yan, puro kotse ko yan. Nakita nyo yung poon? Pati yan. Ako nag-sponsor niyan. Na? Aantayin pa natin dito yung mga bigas. Nakita nyo ba tong munisipyo? Yung munisipyo, sa akin yan. Sa akin yung munisipyo na yan. Habang yung ibang tao, meron lang sila malalaking bahay. Ako, munisipyo, akin. Oo! Okay, follow-up question, go. Ano kayo tanong ni Hungary? Nakalimutan ko tuloy. Napasarap. Wala pa, brother. Ay, wala pa pala. Oo! Sige. Ngayon magmamahal na araw, brother. Nakita nyo ba ang gaano kayaman? Kumakain kami sa veranda. Oo! Okay, tuloy. Dahil sa magmamahal na araw, brother. Sa
paghihirap. Ano yung naidudulot na dati sa mga tao? Sakit ng katawan. Yun, diretso na idudulot nun. Sakit ng katawan. Kasi ito mo, humanap ka ng Kristiyano na kinopya yung nangyari kay Kristo. Kasi nangyari yung kay Kristo eh. Hindi yun ginawa ni Kristo, hindi eh. Nangyari sa kanya yun. Hanap ka ng Kristiyano nung unang panahon na kinopya yung nangyari kay Kristo. Nagpapapako sa krus, pinaghahataw. Yung kasi talagang willfully sila mismo kinopya nila. Walang ganun. Wala. Kasi yung ginawa ni Kristo, ultimate yun, minsan magpakailanman. Yun ang nakasulat sa Biblia. Minsan magpakailanman. So yung ginagawa ng mga tao, walang effect yun eh. Walang effect. It's as if you're saying, nakulang pa yung ginawa ni Kristo, kaya kailangan dugtungan ko. Follow-up question, brother. Yung sa, ano brother, yung sa, nangyayari sa bansa natin, lalala pa ba yun? Pero kaya posibleng maitirin na marami magsasarap ng kumpanya dahil sa mga Oo, lalala pa yan, brother. lalo na Yung sa nararanasan niya. Lalala pa yan. Hindi yan bubuti anytime soon. Lalala pa yan. Yung problema sa Strait of Hormuz na yan, lalala yan. Lalala. Paano ko nasabing lalala? Kasi tinan mo, una, binirahan ng Amerika. Tapos, hindi nakuha ng Amerika eksakto yung gusto nila. Ang gusto nila, bumagsak yung regime eh. Yung regime bumagsak. Tapos, at the same time, may install nila siguro, ganon, yung ano nila, yung gobyerno nila, shadow government nila. Eh, ang problema, hindi bumagsak. O paano ngayon? Dahil hindi bumagsak, ano ngayon ang susunod na mangyayari? Alam mo na, hindi naman papayag ang Iran na basta mo nila pinagbobomba yung bansa nila, tapos okay lang. Pinatay mo yung ano nila, prime minister, yung ano nila, yung supreme leader nila, tapos okay lang. Hindi. Hindi. May demand ang Iran. Tapos yung demand ng Iran, hanggat hindi namimit yan, alam mong tuloy-tuloy ang problema. At matatagalan yan, at magtutuloy-tuloy pa yan. Yung sinasabi mga problema, oo, lalo pa tayo problema. Kaya nga pa ulit-ulit ang sinasabi ko, mag-ipon kayo, mag-ipon. Siyempre mga bobo, kasabihin, wala naman ikang kentang pera sa panahon ng digmaan. O hindi sige, wag ka na lang mag-ipon, kasama ka na lang sa listahan ng mga nagugutom. Ganun lang. Mamatay ka sa gutom, problema mo yan, matigas sa ulo mo eh. Tayo natatawa ako sa internet eh. Sinabi ko nung nakaraan, mag-ipon kayo, mag-ipon. Wala naman ikang kwenta ang pera pagdating ng digmaan. O hindi sige, ubusin mo na lang pera mo, ganyan gusto mo eh, bobo ka eh, 'di ba? Kapag ka mga bobo talaga, maagang namamatay eh. Mga tanga, maagang namamatay yan eh. Paano? Dulong-dulungan, galing-galingan. O di sige, wag ka na lang mag-ipon, gano'n na lang. Ubusin mo na lang lahat ng pera mo. Para sa panahon ng digmaan, lalo ka problema at tumiri ang mata mo sa gutom. Bobo ka eh. Natatawa talaga ako sa mga basher sa internet. Taklasang tambak sila mga bobo eh, no? Yung alam mo yung para silang mga ano, para silang mga minions. Lahat sila pare-parehas ang profile. Lahat kung hindi lock profile, dalawang klase lang yan eh. Lock profile at saka fake account. Dalawa lang. Lock profile, fake account. Tapos, ad hominem palagi. Tapos, bobong komento. Tapos, alam mo na, tangina tambak silang pare-parehas ang kokote. Ang hihina ng ulo. Ng mga basher sa social media. Yun ang masasabi ko ron, mag-ipon kayo ng gusto. Ulitin ko, mag-ipon kayo ng gusto. Ulitin ko, mag-ipon kayo ng gusto. Yun. Okay. Kasi maraming mga magsasara na rin siguro yung mga ano yan vlogger no? Sa mga maliliit na negosyo siguro. Ayun, tinan mo. Yung sa akin nga sa Project 1M, baka isara ko na rin yun eh. Yung tindahan ng sinigangan. Basta ang sabi hanggang June 30 na lang daw yung ano eh. Ang sabi hanggang June 30 na lang daw yung sa Domsa. Tapos yung sa kabila naman, lintik ang potang ina. Ano, nasa pinakadulo kami. Nasa pinakadulo. So tapos nang kumain lahat ng mga tao, tsaka ngayon makakarating sa amin, wala na. Eh, iniisip ko, yung kabilang tindahan, benta ko na. Tapos itong Domsa, kung hanggang June 30 na lang yan, di hanggang June 30 na lang, balik uli kami sa kalsada. Bawas expense ako ngayon.
Parehas pa rin ng overhead cost, parehas pa rin ng lasa, parehas pa rin ng presyo, pero nasa kalsada kami nagbebenta. Balik kalsada. Hindi na nasa isip ko. Brother naman. Follow up, brother. Brother, dito tayo sa pinabasa kasi ako dito sa Mateo 6:33 na hanapin ng Kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At lahat ng mga bagay na ito pawang idaragdag sa inyo. ano yung pinapahanap doon, brother? Alam? Yung pinapahanap doon, ano? Yung kaharian, yun yung grupo ng mga tao, brother. Kaya nga sinasabi rin sa unang Korinto, ang kaharian ng Diyos ay kayo. Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Yun. Yung grupo ng mga tao kung saan nandoon yung Espiritu ng Diyos. Hindi doon nakatira, nandoon ang Espiritu ng Diyos. Kumbaga, yung grupo ng mga tao na kinakasihan ng Diyos. Yun yung pinapahanap. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Kasi sabi ba, hindi, ang kaharian ng Diyos nasa langit, hindi may extension yun sa lupa, ano ka? Bakit naman ipapahanap ng Diyos yung kung nasa langit pala yun, pambira ka naman talaga, oh. Hindi mo nakikita sa lupa yun, kaya nga pinapahanap sa lupa kasi makikita mo yun, eh. Kaya tinan mo, di ba, sabi ng 6:9 ng Mateo, Ama namin sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Mapasa amin nawa ang kaharian mo. Sasabihin ba na mapasa amin nawa ang kaharian mo kung hindi pala mapapasa kanila? Diba? Ang sagot doon, yung kaharian ng Diyos, nandito rin sa lupa yan. Kung paano meron yan sa langit, meron din sa lupa. Kaya nga diba, nakasulat din sa yung kay Mateo, ama namin, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Kasi nga, may extension yung kaharian ng Diyos nandito sa lupa. Yung extension, yung grupo ng mga tao na pinamamahalaan niya. Follow-up question, brother. Wala, lumampas na yung precision. Follow-up, go. Lala, Sel, go. Magandang gabi po. Hello. Welcome to Cavite. Parang gusto kong sabihin mo muli sa Oh, kakasama kami rito ngayon eh. Pero 50 meters away sila sa akin. 50 meters away. 50 meters. Na. Boss, tatanong ko kung ano ang kahalagahan na lagi kang conscious. Lagi kang conscious. Tayo, laging conscious dapat. Ang ibig sabihin nun, hindi ka naka-autopilot. Pag lagi kang conscious, ibig sabihin nun, hindi ka autopilot. Kasi out of autopilot, subconscious yun eh. Subconscious. Pag lagi ka nasa conscious mind mo, alam mo tumatalino ka. Alam mo rin magaganda ang mga desisyonan mo. Alam mo rin at the same time, malalayo ka sa lahat ng mga kalokohan. Sa lahat ng mga katarantaduhan. Maliban na lang kung yung consciousness mo, ginagamit mo sa kalokohan. Pero yung conscious mind, dun tayo dapat tumambay. Kasi pag nakatambay ka sa subconscious mind mo, naka-autopilot ka, tingnan mo ang pangit ng buhay mo. At general majority ng mga tao, naka-autopilot sila. Ang buhay nila, di nila gusto. So alam mo na, pag ang pangit ng buhay mo, tapos mula noon hanggang ngayon, ang pangit pa rin ng buhay mo, ay ibig niyan sabihin, nakatambay ka sa subconscious mo. Wala ka sa conscious mind. Importante conscious mind. Dapat lahat ng kilos mo, tinatansya mo kung ano magiging resulta mo bago mo pa simulan. Yan tinan mo, pinakamagandang halimbawa dyan, Norman Mangusin. Lagi nakatambay sa subconscious mind niya. Sa subconscious niya, bilyonaryo siya, trilyonaryo siya. Pero sa tunay na buhay, tinan mo, palipat-lipat ng lugar, hindi magkaintindihan saan ba talaga nakatira, saan ba talaga bahay. Tapos makikita mo minsan nasa hotel, minsan makikita mo naman nasa kung saan mang resort. Minsan makikita mo doon lang sa niya, doon lang sa van niya. Magkakaroon pala ng misa. Walang yan. Kailangan natin lumipat ng pwesto, nakakaya naman to. May misa. Brother, discarding nga kayo ng lugar na malilipatan natin.
nagkamali ako ng pwesto eh. Kasi yung mansion ko nasa harap ng ano eh. Nasa harap ng simbahan. Anyways, follow-up question, go. Simbahan pala to. Ay, okay, go. Yung ano ba, yung nananaginip ng isipin, ibig sabihin ba yun nakatambay doon sa subconscious? Oo, subconscious yun, tambay. Subconscious yung tambay. Tingnan mo, pinakamagandang halimbawa dyan, siguro naman nasubukan nyo na magmaneho ng motor o kotse. Tapos merong mga pagkakataon din nyo na maalala paano kayo nakarating doon. Ganun yun eh. Yung naka-autopilot ka na lang, mula ron sa, point A mo, papuntang point B mo, ang bilis mo lang nakarating. Tapos hindi mo maalala yung buong biyahe. Hindi mo maalala yung detalye. Ay, ibig sabihin mo, naka-autopilot ka. Nananaginip ka ng gising. Yun yung daydreaming kung tawagin nila. Daydreaming. Follow-up question, go. Yan lang muna, boss. Thank you. Okay. Dante Mercado, Ilocos, go. Basta, isa lang tanong ko. Nagsimba kasi ako noong araw tong palaspas. Okay. Bigla ko lang naisip. May idea ka ba kung paano at bakit nagiging banal yung biniwis ng mga pare na tubig? Ewan ko sa kanila. Ano ba yun? Paano ba nagiging banal? Paano ba nagiging holy water yun? Hindi ko May idea alam. ka lang ba? Naisip Pero ko kung, lang. hindi ko alam pero kung totoong holy water yun, pa, takin na, pagkainin mo yun, holy man ka na. Hindi ba ganun labas nun? Tapos pag dumive ka dun, holy diver. Hindi ko alam paano nagiging holy water yun eh. Totoo. Hindi talaga. Ewan ko. Hindi ko sigurado paano nila ginagawa holy water Isip ko yun. lang din kasi na nagsimba ako eh. Kasi kung holy water yun, at totoong holy water yun, pagka ininom ko yun, mababanal ako. Lalayuan ako ng mga masasamang espiritu pag iniinom ko yun. Magkano kaya bentahan nun? Siyempre, kailangan painom din natin sa mga kapwa-tao natin yan. Pwede ngayon natin ibenta yung holy water na yan, ano? Yung ano kaya, yung ostya ng mga binibigay kaya ng pare. May idea ka rin to. Yun yung sumisignify dun sa katawan daw ni Kristo eh. Pero hindi ganun yun eh. Kasi yung sumisignify dun sa katawan ni Kristo na actual na tinapay, isang tinapay lang yun, tapos pinagbiyak-biyak. Pero yung sa simbahan, hindi naman isa lang yun eh. Maraming hiwa-hiwala yun eh. Tapos binibigyan ng isa-isa kada member. Ano meron? Happy yan? Hindi, mukhang okay pa naman dito. Mamaya na lang. Parang, tumigil yung ano eh. Wala naman yatang misa. Basta lang, magandang gabi lang. Pero nagpaalam na kami. Ayun, yun naman sabi ko. Follow-up question, go. Alam ko lang kasi nung nasa abroad pa ako, nasa Kuwait. Yung meron akong isang sinamahan, niyaya lang ako sa church na nakalimutan ko na lang. May kung anong church yun. Oo. Kasi sa Katoliko kasi di ba ang binibigay lang is yung ostya. Oo. Kumbaga pagdating doon sa alak lang, pari lang yung umiinom. Yun nga, yun nga nang tataka ko eh. Nakalimutan ko na lang din. Yun yung religion yun. Nakayurious lang ako kasi may pagka-curiosity lang. Nagsimba ako mag-isa, hindi ko sinama hindi ko sumabay doon sa kasama ko na nagyayaya sa akin isang beses. Ngayon sa kanila kasi, meron din binibigay na ostya, meron din pinapainom. Sinubukan ko lang kung ano lang lasa. Ano lasa? Parang wine lang din siya na, basta konti lang din kasi. Kaya talong ko lang, bakit sa Katoliko, pari lang ang umiinom. Baka siya lang yung... May idea ka pa. Baka siya lang yung may good trip. Siyempre, siya lang malalas eh. Merap nga naman pag nagpainom ka ron, di ba? Pwede ang labas nun, buta. Nagsuno. Yun nga eh. Inaisip ko rin eh, o nga, bakit nga naman kasi ganun? Ewan ko. Hindi ko alam kung ano. Kasi ang pinaggagayakan nun, supposed to be, yung Last Supper.
Supposed to be dapat Last Supper pinaggagayahan. Doon sa Last Supper, lahat sila nagsiinom sa isang baso eh. Tapos, lahat sila kumain ng tinapay galing sa isang pirasong tinapay na biyak-biyak. Pero sa Katoliko, yung hostya, hindi naman binibiyak-biyak eh. Merong isang piraso, malaki, ganun. Tapos bibiyakin yun. Tapos siya lang din mag-isa kakain nun. Tapos lahat ng mga member, iba-ibang ano na. Pero, yung alak, supposed to be dapat galing sa isang baso, tapos lahat inom. Pero yung sa Katoliko, siya lang iinom mag-isa. Hindi nag-aaya. Ba't ganun? Ewan ko. Para nag-solo plate ng inom yan. Hindi ko alam eh. Hindi ewan ko eh. Totoo, hindi ko talaga alam. Hindi ko alam. Kasi supposed to be dapat talaga, alam mo yung nakikita mo na may nakasulat sa Biblia doon sa Last Supper eh. Kung yun ang pinagkokopya nun, maliban na lang, nag-invento na lang sila ng sarili nila. Yun ang sagot ko ron. Follow up, go. Question mark yung ulo ko eh. Naghahanap ako ng logic eh. Alam mo yun, pinapalagay ko yung sarili ko bilang Katoliko kunyari. Naghahanap ako ng logic bakit yung pari lang ang umiinom eh. Wala akong mahanap ng logic eh. Kaya ito naman, tagal ko mag-isip. Kasi pinalalagay ko yung sarili ko parang Katoliko, kunyari ako Katoliko. Bakit nga naman yung pari lang umiinom? Diba, hindi naman mapapainom lahat eh. Talaga ba? Di mapapainom lahat? Diba? Isipin mo, diba? Ilang piraso lang naman niya, wala pa naman 200 yan eh. Di magkaroon ka ng 200 na maliliit na kupita katulad ng ginagawa ng iba. Pero hindi rin eh. Kasi nakasulat din sa Biblia. Parang tagay-tagay eh. Isang baso lang yung gamit nila eh. Parang tagayan, isang baso umikot. Pero hindi maraming baso. So lumalabas nun, isipin mo, halimbawa, 100 kayo nagsimba. Tapos ang bad trip doon, pagdating nung pang 98, ang baho-baho na nung baso. Hindi ko alam kung paano paliwanag doon. Ewan ko, madaling mag-interpreta kasi ng kahit na ano eh. Kahit sino pwedeng mag-interpreta ng kahit na ano. Pero alam mong hindi yun yung nakasulat, brother. Yun ang sagot ko ron. Hindi yun yung nakasulat sa Biblia. Yung katulad nung sa Katoliko, hindi yun yung nakasulat sa Biblia. Iba yan, sarili na lang nila yun eh. Follow-up question, go. Wala na ba? Basta yun lang. Naisip ko lang bigla. Nung nagsimba kasi ako nung nakaraan. Kasi gawa nga nung... Basta isang... Hindi ko na maalala kasi kung anong church yun. Yung nasa Kuwait pa ako nun. Sumama lang ako. Nung bata kasi ako, iniisip ko rin yun. Pero pinabayaan ko na yung pag-iisip dun sa parte na yun eh. Pinabayaan ko na yung pag-iisip dun sa parte na yun. Kasi wala akong mahanap ng logic eh. Pag nagtatanong naman ako sa kanila, pag nagtanong ka sa isang pare, mag-iimbento siya ng sarili niya. Pag tatanong ka sa susunod na pare, iba naman yung paliwanag niya. Tatanong ka sa susunod na pare, iba na naman uli yung paliwanag niya. So alam mo, dinrap ko na lang talaga yung topic na yun overall. Kasi wala akong mahanap ng logic eh. Dinrap ko na lang, pinabayaan ko na lang. Yun na yung nangyari. Anyways, meron ka pa follow-up? Wala na. Wala na ba siya? Thank you. Okay. Bon, Bulacan. Go. Tanong ko lang po yung kung may sagot na po guys sa naging salita ni Brother Eli na huwag kayong sasama sa mga taong ang hininga ay nasa butas ng ilong. Meron naman ako sagot dyan, brother. Ever since meron naman talaga. Hindi ko nga lang talaga sinasagot yan kasi ang problema, interpretasyon kasi yan. Interpretasyon, tanong ni Brother Eli yan eh. Syempre, to each his own. Pero, ang problema kasi dyan, patay na si Brother Eli. So, kung ano man yung isagot ko, lulusot. Pero dahil nga patay na si Brother Eli, wala na tayong point of comparison. Ang problema ko kasi, hindi rin naman ako mahilig masyado mag-interpreta ng mga bagay na nakasulat sa Biblia. Delikado kasi masyado yan, brother. Lalo na katulad nung, kung ba, may sasabihin man akong tungkol dyan sa hininga nasa butas ng ilong. There's just no way of telling. Kasi ang pinakaunang-una kong naringgan ng tanong na yan, si Brother Eli. Sa kanya galing yung tanong na yan eh.
Wala namang ibang pastor na pinanggalingan yung tanong na yun eh. Ano ang ibig sabihin nung ang hininga ay nasa butos ng ilong 2.22 ng Isayas? Ngayon, nasasabihin ko lang ganito, vlogger lang kasi ako, hindi ako pastor. Meron akong sagot, pero I would rather keep it to myself. Kasi ang problema, pagka sumagot ako tungkol dyan sa bagay na yan, na alam natin pare-parehas na itinanong ni Brother Eli, tapos may manggagawa sila na nasagot niya pala yan, at narinig ng manggagawa, ang mangyayari niya magkakakontrahan lang kami. Eh hindi naman ako pastor eh. Kailangan kong pang ulit-ulitin, hindi ako pastor, ako ay vlogger. So tungkol dun sa sagot na yon, meron akong sagot dyan sa 2.22 ni Isayas. Pero I would rather keep it to myself kasi it is my personal research na may kinalaman sa Biblia. Ngayon, hindi ako sigurado kung tama o mali yung bagay na yon. Mahirap kasing mahirap pakialaman yung mga ganyang hula-hula eh. Mahirap din pakialaman yung mga ganyang klase ng mga malalalim na aral. Kung mga basic lang yan, na tipong igalang nyo yung ina ninyo, tapos wala namang nakasulat sa Biblia, sustentuhan ninyo hanggang mamatay sila. Ang nakasulat, igalang. Ang nakasulat, mahalin. Pwede mong interpretahan yun na, alam mo yun, sustentuhan hanggang mamatay. Pero pag lahat na lang ng pera mo, gustong hingin ng magulang mo, wag mo ibibigay. Yun madali, yung mga ganyan. Logic lang yan eh. Pero yung mga ganyan, brother, na kailangan mo talagang lanusin yung buong Biblia para maintindihan mo yung 2.22 ni Isayas, delikado masyado yan, ayokong pakialaman. Yun ang sagot ko ron, ayokong pakialaman. Delikado masyado, unang-una vlogger lang ako, di naman ako pastor. Kung pastor ako, sige, pakangahasan ko yan. Tapos ilalaban ko pa ng debate yan. Pero di naman ako pastor eh. Follow-up question, brother. Okay, ito kuya. Napakapit mo talaga. Thank you po. Okay. Kenneth Ilocos, go. Hello, brother. Good evening. Good evening. Meron kasi akong kasama dito. Meron siya gusto lang itanong regarding sa lifestyle ni kung paano daw siya. Pero sana maintindihan mo kasi Bisaya siya, brother. Hindi siya masyadong sa Tagalog. Pero sana maintindihan mo rin. Hindi ako magaling mag-Bisaya, brother eh. Translate mo na lang. Tagalog na lang, brother. Yan. Meron lang sa rin ako. Good evening, brother. Good evening. Good evening, brother. Magandang gabi sa'yo. Hello. Tatanong ko lang, bakit itong taon talaga parang nahihirapan ako, brother. Yung suggest ko lang yung parang sagad na sagad pa. Natamagam na lang, dahil dito naman. Pag nahihirapan kayo sa kahit na anong bagay, himayin ninyo eksakto kung saan kayo nahihirapan. Himayin. Yung Para malapatan nyo ng solusyon, kailangan mahimayin nyo muna. Kasi pagka sinabi mong nahihirapan yung buhay mo, general yun eh. Saan ka eksakto nahihirapan? Sa pagpapalaki ng anak, sa kaperahan, sa ganito, sa ganyan, sa gano'n. Doon mo nga hinahanapin. Hihimay-himayin mo. Saan kang parte ng buhay mo nahihirapan. Tapos dapat eksaktong-eksakto kung ano talaga yung pinakadahilan yan. Pag nahanap mo yung pinakadahilan, nakabuod-buuran, ang tawag nila ng RCA, root cause analysis. Pag nahanap mo na ngayon yung kabuod-buuran ng pinakadahilan kung bakit ka nahihirapan, then parang naresolba mo na rin halos yung problema. Kasi sa mas madalas na pagkakataon, pag kaya mo nang i-define ng malinaw na malinaw kung bakit ka nahihirapan, then ang ibig sabihin yan, kaya mo rin i-define kung ano solusyon dyan sa problema mo. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question, brother. Nakamute. Advice ko lang, idol, yung papa-advice ako yung sa financial, sa buhay ko po, masipag naman ako, kumikita naman, nagdudubol work na ako kulang pa rin. Then may problema sa paggastos mo, malamang sobra-sobra ka gumastos. Kasi kung sobra-sobra naman yung kinikita mo, may problema pagka hindi ka nakakaipon. Ang ibig sabihin niyan, sobra-sobra ka gumastos. Ang gawin mo, katulad ng suggestion ko rito sa lahat ng mga nasa loob ng Project 1M, kumuha ka ng notebook. Tapos sa notebook na yun, araw-araw, lahat ng gastos mo, hanggang sa kahuli-huli ang piso, isulat mo ron. Tapos makikita mo ngayon, pag lumipas yung buong maghapon, alam mo kung alin-alin doon yung mga bagay na hindi mo dapat ginastosan. Tapos pag lumipas yung isang buong linggo, maiintindihan mo na kung bakit lagi kang walang pera.
Yun ang gawin mo, sulat mo sa notebook kasi malamang hindi mo sinusulat yung mga gastos mo kung saan napupunta pera mo eh. Kung nagdadalawa ka na ng trabaho at ang laki-laki na nakikita mo, wala pa rin natitirang pera, ang ibig sabihin yan, sobrang tindi mo gumastos. Follow-up question, go. Nakamute. Nakamute, ang dami nang sinabi, nakamute. Nakamute ulit. Yan. Nandito ako sa Badok, Ilocos Norte. Isa lang kung magbubukod dito. Ako lang ang nagtatrabaho. Yung misis ko, walang trabaho. 8 ang anak ko. Yun na mismo, eksakto yung problema. Kaya hindi ka makaalaalagwa kasi nga, 8 nga kasi yung anak mo. Yun ang dahilan. Kasi nagpaparami ka ng anak, hindi naman kailangan eh. Yun eksakto. Kaya hindi ka makaalaalagwa kasi, yun nga eh, ang pinaka-problema kasi nga ang dami-dami mong anak. Ngayon, pwede mong i-consider na baka kung hindi mo kayang paaralin o hindi mo kayang buhayin yung ibang anak mo, ipaampon mo yung iba. Tapos wag ka na muna magparami. Magtira ka lang ng 2 sa'yo, ganun. Isa. Ayan, makakalagwa ka na niyan. Ngayon sabihin mo, dapat ba yun? Obviously, hindi dapat. Pero hindi ka rin naman dapat kasi nag-asawa ng sobrang dami kung alam mo hindi mo pala kaya eh. Diba? Nag-anak ka kasi ng sobrang dami, nakawalo ka. O, tingnan mo ngayon, hirap na hirap ka ngayon kung paano mo ngayon paalagwahin yung sarili mong buhay. Eh doon pa lang sa sarili mong buhay, hirap na hirap ka ng paalagwahin. Ito problema mo. Kung ano ang puno, siya ang bunga. At ang bunga, hindi nalalayo pagka nahuhulog sa puno. So, ibig sabihin yan, ang pinapanood ka ng mga anak mo, pinapanood ka nilang hirap na hirap at ang dami-daming anak. So, alam mo na, expectation is, malaki possibility, baka magdami rin ng anak yung mga anak mo. Kasi kukopehin ka lang nila eh. Ang nakikita nila sa'yo, hirap na hirap ka, ang dami-dami mong anak, yung pagdami ng anak mo, siya na ring dahilan kung ba't hirap na hirap ka. So, gagawin nila, magpaparami rin sila ng anak. Tapos, pahihirapan din nila mga buhay nila kasi yun ang napanood nila sa'yo. Pero kung ipapaampon mo yung ibang mga anak mo, baka may possibility umalagwa yung buhay ng ibang mga anak mo kapag napaampon mo sila sa mayaman na pamilya. Pag hindi mo napaampon sa mayaman na pamilya, edi tanggapin mo na lang habang buhay kang mahirap. Maliban na lang kung paalagwahin mo sarili mo. Tatanggalin mo lahat ng kapritsyo, tatanggalin mo na lahat ng luho, tatanggalin mo lahat ng bisyo, tapos lahat ng pagkain, gulay-gulay lang, bawal karne-karne. Tapos mag-iipon ka ng husto, tapos mag-aaral ka ng ibang skill, kung ano man yung skill mo ngayon, magpapalalim ka lang ng husto, tapos mababayaran ka ng mas mahal dahil iba na ngayon yung skill mo o mas malalim na yung skill mo kaysa dati. Tapos makakaipon ka ng mas marami, doon pa lang aalagwa buhay mo. Nakuha mo? Thank you, Idol. Thank you. Okay, sige. Follow-up question, baka meron pa. Ay, pag na, kung di lupa niya, sa ano lang, magandang gabi sa'yo, Idol. Salamat. Thank you. No question na, no question. Sige. Thank you. Sabi nung isang comment dito. Pamute muna, pamute. Kenneth, pamute muna. Kenneth, pamute. Okay, brother. Thank you. Sige. Ayan, sabi ng isang comment dito, you're good advice but you're broke. Hindi kaya, nandito kaya ako sa mansion ko. Hindi ba nakita yung mansion ko? May pangalan nga tong mansion na to eh. Pangalan to, Pamahalaang Lungsod, City of General Trias. Di mo? Pinangalanan ko yan ng ganyan. Paano mo sabi nga I'm broke? Tignan mo, papakita ko sa inyo. May basketball court kami. Ayun. Gano'ng karami sa inyo yung may basketball court sa sarili niyang bakuran? Vice Mia, Versa Mia pala. Good, go. Gusto ko lang pong tanungin, bakit kaya ang daming mga teenager ang bumubuksin? Ito ba ay dahilan ng social media o parentang dahilan? Problema ng kasalanan ng magulang yan. Bakit ang daming teenager na bubuntis? Kasi nga, yung mga magulang, nagsiselfone na lang maghapon. Tapos yung mga anak nila, para hindi malikot, pinagsiselfone din nila maghapon. Hindi na nagtuturo mga magulang ngayon eh. Yan nakasulat sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya iwala yan. Kaninong kasalanan, bakit yung mga putang inang menor de edad, nagsisipagbuntisan? Kaninong kasalanan? Siyempre, parehas kasalanan nung menor de edad, kasalanan din ng magulang. Kasalanan ng menor de edad kasi nag-testing siya. Kasalanan ng magulang, hindi tinuruan ng magulang ng katinuan, kaya nag-testing. Yan ang problema. 'Di ba? Hindi tinuturo ng mga magulang eh, 'di ba? Tingnan mo, sabi nga nung statistics na nakita ko, 1 out of 10 na teenager nabubuntis o nakakabuntis.
Laki nun. So, ibig sabihin, sa bawat 10, isa. Yung nabubuntis o nakakabuntis. Malaki-laki yun. Malaki-laking numero yun. So, ibig sabihin, kung halimbawa, mag-anak ka ng, halimbawa, katulad ni brother, 8 na yung kanya. Mag-anak ka ng 10, isa dun mabubuntis. Ng ano siya, ng teenager siya. Ganun ang labas nun. Eh, masyadong malaking bilang yan. Ba't nagkakaganyan? Kasi nga, ang mga magulang ngayon, hindi na nagsisipagturo. Hindi na nagsisipagturo. Hindi na katulad ng mga panahon natin dati na grabe yung pagtuturo ng mga magulang dati. Yung ultimo yung pagtulog nga lang, pinapalo pa tayo pag di tayo natulog ng hapon. Di ba? Ngayon, ako putang ina mo, cellphone maghapon, tuyo na utak ng bata, pinababayaan pa rin ng magulang. Tapos, ito pa malupit, yung mismong magulang na nagpapalaki sa bata, nagre-reklamo dun sa ugali ng bata na siya nagpalaki. Tanginang yan. Bobo ang puta. Pag hindi ka pa marunong kasi magpalaki ng bata, wag ka muna mag-anak, puta ka. Ganun lang naman yun, napakadali naman di ba? Sobrang simple, pag hindi ka pa marunong mag-anak, wag ka munang mag-anak. Hindi ganun kakomplikado. Pero tangina, hindi mo aalagaan yung bata, tapos puro ka lang pakain, puro ka lang laba, puro ka lang bayad ng ilaw, ng tubig, ng renta, tapos hindi mo tinuturuan yung bata kung paano mabuhay bilang tao. Tapos, kapag ang pangit ng ugali ng anak mo, kasama mo na rin cellphone, maghapon, magdamag, nagre-reklamo ka sa anak mo na ikaw rin naman na nagpalaki, putang inang yan. Tang ina. Ano, mga tao nakakatawa na lang. Kaya nga pag nakakarinig ako ng ano, oo nga, hindi nga sumusunod sa akin yung anak ko na yan. Ako, ang tigas ng ulo ng anak ko na yan. Putang inang yan. Sino kaya magulang yan? Di ba ikaw? Eh di parang nilait mo rin yung sarili mo pag nilait mo yung anak mo. Bakit hindi sumusunod sa'yo yan? Eh malamang, hindi mo kasi pinapalo. Ba't hindi sumusunod sa'yo yan? Malamang, binigyan mo ng cellphone, tapos maghapon lang siya sa kaka-cellphone, tapos magbabanta ka, papapakain mo sa kanya yung cellphone, hindi naman pala totoo. Tamo, paano pa matatakot sa'yo yan? Banta ka ng kung ano-anong bagay na hindi naman pala totoo. Yan ang sagot ko ron. Follow-up question ko. Yung second tanong, di ba, kasama ngayon yung sakit na HIV/AIDS, gano'n. Saan nga ba galing ang mga yun? Sa pakikipagkantutan. Doon galing yun. Pero, bakit nagkakaroon? Nagmula ba sa kinakain or mga hayop? Tapos, Hindi. Nanggaling nga sa pasa-pasa. Kung ngayon man itatanong, hindi na importante kung saan nagmula yan. Kasi hindi naman nagmumula yan sa kung saan man eh. Paano ba natatransmit yan? Yun lang ang tanongin natin. Paano ba napapasa yan? Tigilan nyo kasi yung pakikipagkantutan sa di nyo naman asawa. Diba? Ganun lang. Ganun kadali. Tinan mo, hindi ka makahawahan yan kahit anong mangyari. Hindi naman yan basta bloop, lumilitaw sa pagkain. Tangin yan. Bloop, lumilitaw galing sa mga hayop. Hindi ganun yan. Hindi ganun yan. Kailangan mo, paano ba natatransmit yung putang inang HIV na yan? Ang HIV natatransmit pag yung titi mo pinasok mo sa pukin niya, tapos may HIV pala siya. O yung titi mo may HIV, pinasok mo sa pukin niya. Hindi yan tsamba. Hindi. Hindi tsamba. Hindi yan kusa. Hindi yan kusa. Kailangan mo makipagkantutan muna para mahawakan yan. Hindi kusa yan. Tigilan nyo yung pakikipagkantutan ng alam nyong mayayari kayo, hindi nyo naman asawa yan. Pigilan nyo kasi yung mga titi nyo. Tapalan nyo kasi ng plaster yung mga poking nyo. Para di kayo mahawad dyan. Diba? Pag hindi mo jowa, di mo asawa, mo kasi kinakantot. Simple. Hindi ganun kakomplikado eh. Alam mo, ang buhay, napakadali. Ang sarap-sarap ng buhay kapag alam mo ginagawa mo rito sa mundo eh. Diba? Ang dali-dali ng buhay pag alam na alam mo yung ginagawa mo. Pag hindi mo alam ginagawa mo, yan, magkakaproblema ka talaga dyan sa teenage pregnancy ng anak mo. Kakaproblema ka dyan sa HIV na yan. Kakaproblema ka single mother ka, single father ka. Kakaproblema ka sa ugali ng putang inang anak mo, si Raulo. At kung ano-ano pang dami ng iba't iba pang mga problema. Sama mo pa pati kahirapan, sama mo pa pati taas ng presyo ng bilihin na hindi naman bumababa kahit kailan, pero reklamo ka ng reklamo, hindi ka naman nag-iipon, ang Shopee tuloy-tuloy ang deliver sa bahay nyo. Yan, magkakasama yan eh. Magkakasama yung mga yan.
Sakit ng lipunan. Sakit ng lipunan yan, magkakasama. Follow up, go. Last question. Kasi nakakatawa, pero bakit kaya may mga lalaki na naglalagay ng kung ano-ano sa nilang mahari? Tangina, hindi ko alam yun ah. Ay, bulitas yata yung sinasabi mo. Kala ko parang susuksukan nila ng kung ano man yun. Hindi ko alam. Hindi ko, kung ano man yung ano, kung bulitas yun, eh pampasarap lang ng kantot yun eh. Wala namang ibang dahilan yun. Yun lang naman talaga dahilan. Kapretsyo lang, pampasarap lang kumantot yun. Bulitas. Pero kung may iba pa naman sila nilalagay, eh wala na akong alam dun kasi wala naman ako nilagay na kahit na ano sa titi ko kahit kailan eh. Oo. Wala, pinababayaan ko lang siya maging titi lang, ganun. Pero yung parang kakabitan ko pa ng kung ano, tangina, kalechean na lang yan eh. Tapos pag na-infection, tangina, utuloy yung edits mo eh, di ba? Pangit nun, buta pag explore ka, tapos may konti, putol totoy ka, putol utin. Hautin na putol. Oh, tangina yan. Ayoko nun, pasa ko sa ganun. Wala akong kinabit kahit na ano sa titi ko, kahit kailan. Diretso lang. Oo. Yun ang sagot ko ron. Follow up, go. Wala na po. Next time po. Yes, thank you. Sige, Jello, go. Hello. Sir, I'm inside when lately. Masyadong mahina, brother. Lapit ka ng konti sa ano, cellphone mo. Hello, sir. Ayun. Yan. Ayun, sir. Ganun pa rin, brother. Sobrang hina talaga. Tanggalin mo na lang yung headset mo. Ang hina. Ayun po, sir. Go. Narinig ko, sir. Ganun pa rin, brother. Ayusin mo na yun sa'yo. Christian Cavite, go. Brother, magandang gabi. Hello, ba't nasan ka ba? Puta ka, nandito ako sa Cavite, leche ka. Dito ako nagtitinda. Gusto ko sana pumunta eh. Diyan, sige, magtinda ka lang dyan. Kailangan mong kumita. Hindi, tuloy. Apo, bago ako magtanong, brother, congratulations po sa panibagong Global Award. Napakatindi. Oo nga eh. Napuno na lang ako ng Global Award. Maraming salamat. Thank you very much sa mga nagtitiwala. Na-appreciate ko yun. Tangin na, no? Ang weirdo nun, no? Nung elementary ako, wala naman ako mga ganyan-ganyan eh. Isa lang meron ako nun eh. Grade 6 ako, third place ako. Third honor. Grade 6 ako nun. Tapos kinder yung uli. Pero wala ako masyado maraming ganyan. Mga award. Putang ngayon. Alam mo yung pinakahuli, 3 buwan pa lang nakakaraan. December. Tapos alam mo, sa loob ng isang taon, ang dami ko nakukuha ng award. Mas marami pa kaysa ng mga panahon nag-aaral ako. Grabe naman to. Grabe yung social media, no? Hindi na ako makapaniwala. Alam mo yung, ako na lang yung kailangan magpaalala sa sarili ko na, takina mo, hindi ka importanteng tao. Lupa ka lang, ha? Paalala mo lang sarili mo, ha? Kaya kailangan paalalahanan yung sarili mo na ganun. Kasi pag hindi mo pinaalalahanan, yayabang ka eh. Pero mo sandamakmak na award binibigay sa akin ng mga tao. Kailangan ko ipaalala sa sarili kong hindi naman ako importante kasi tangina grabe yung lalo dito kung nakita nyo lang yung mga tao rito kanina yung alam mo tagun-tago na ako pero nakikisipat-sipat pa yung mga tao sa paligid kanina nakita nga lang talaga nilang parang nakalive hindi sila nagsisilapit pero tagun-tago ako kita mo to pader mo nasa pasilyo lang ako na makipot pero pag nakikita ako ng mga tao sa paligid kahit mga pulis nagingitian eh yung mga SWAT nga rito sa harap ko ngayon eh may mga SWAT. Pero, anyways, yun, salamat, na-appreciate ko yun. Thank you very much. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala. Ang pangako ko naman dyan, kahit kailan hindi lalaki ulo ko. Hindi tayo magiging FLM kahit kailan. Basta, hindi tayo importanteng tao. Ganun lang. Habang buhay na yan, hindi ako importanteng tao. Kaya na yung bahala magbigay ng importansya. Pero hindi yan para purihin ko sarili ko sa pandinig ng mga tao. Question, go.
magbuenamano. Mm. Sa buenamano po ba, may customer po ba na malapit magbuenamano? Sa tingin niyo po? May ako naniniwala sa ganun eh. Yung alam mo yung mas prefer kong paniwalaan na kapag ka nagbuena mano ka, ang ibig sabihin nun na kumbinsi kitang bumili. So kailangan galingan ko pa ng gusto. Mas madali yung ganun. Kasi yung pag nagbuena mano, itong tao na to, pag nagbuena mano to, taka na sobrang tindi ng swerte, sunod-sunod. Hindi ako mahilig maniwala sa ganyan, brother eh. Pamahiin lang yan eh. Pasa ko sa ganyan. I would rather rely on my skill than purely luck. Mas prefer ko na pagkatiwalaan yung skill ko na hinasa ko ng mahabang panahon kaysa purely chamba yung paniniwalaan ko. Suwerte, paniniwala ako. Ayoko ng ganyan, pasa ko sa ganun swerte. Doon lang ako sa tatrabahuin ko talaga ng gusto. Follow up, go. Okay po. Brother, about dun sa, sa Ark of Covenant, may idea po ba kayo? Kung totoo po ba yun? Totoo yung Ark of the Covenant. May record nga eh, nasa Biblia, di ba? Tapos meron ding mga nagkiklaim na mga nahukay na daw nila yung Ark of the Covenant. Isa doon yung parang CIA document. Isa pa yung Russia. Tapos isa pa yung parang nandun daw yun sa Israel. Tapos may isa pa na nandun daw yun sa nandun daw yun sa Africa, ganon. Kung nasan man yun, hindi ko alam. Pero alam ko, totoo yun. Bakit? Kasi may mga isinulat tungkol doon. Tapos hindi naman tinutulan ng mga taong nandun sa panahon na yun. So alam mo, totoo. Follow up, go. Opo, nakalagay din po kasi sa Biblia, brother, di ba, yung tinuturo niyo po sa 10 utos na bawal pag ng mga imahe. Pero nakalagay din po kasi sa Ark of Covenant na nakikita po sa mga pictures, may mga imahe po. Totoo naman, may mga imahe talaga doon. Yung imahe na yun palamuti, hindi katulad ng ginagawa ng Katolikong niluluhuran at pinaglilingkuran at pinapasan at inikot-ikot ngayon na pinoprosesyon pa. Palamuti yun, brother. Tingnan mo, kung mapapansin mo, mas importante pa nga yung kahon kaysa ron sa palamuti eh. Kung mapapansin mo, mas importante pa yung kahon kaysa dun sa palamuti. Yun ang masasabi ko ron. Kasi yung kahon, lalagyanan ng tipan yun eh. Yung mga palamuti na yun, yung mga kerubin na nakaangkla yung pakpak eh. Palamuti lang naman yun eh. Diba? Na kung maputol nga yun, dun pa rin naman ilalagay yung Ark of the Covenant. Doon pa rin naman ilalagay yung covenant eh. Mas importante yung kinalalagyan ng covenant kaysa doon sa palamuti, brother. Hindi ang purpose nun eh, para luluhuran. Ang katunayan, meron nga nagsubok lumuhod doon eh. Hindi piniyagan eh. Yun. Follow up, go. Yun lang po. Okay, sige. May customer na po ako. Maraming salamat po. Sige, go. Mel Bulacan, go. Good evening po, brother. Sa gabi po. Question lang sir, tama po ba na yung Buddhism sir, hindi po talaga siya religion, po? Practice na po siya. Way of living. Way of living. Kasi when you say religion, ceremonial observations and worshiping. Wala naman sila sinasambay, way of living lang siya eh. Ganun yung konsepto. Follow up, go. Maliban na lang kung sinasamba nila si Buddha ngayon. Kasi merong parang ganun eh, nag-aalay ng kung ano sa rebulto ni Buddha eh. Di parang sinasamba na rin nila si Buddha. Follow up, brother. Maganda ba ang sir, practice na sundan nila yung nga po yung disiplina? May Buddha na yun yung practice. Brother, mataba si Buddha eh. Sigurado ka bang gusto mo sa kanya sumunod? Sigurado ka ba? Kasi 'di ba, kung susundin mo ang kahit na sino tungkol sa way of living nila, at least man lang at the very minimal kahit paano fit man lang sana. Pero mataba, brother eh. Tapos ang kinamatay niya pa, kumain ng mushroom na nakakalason. Sigurado ka bang gusto mo talagang sumabay sa kanya sa way of living niya? Ikaw nang bahala. Choice mo naman yan eh kung kanino mo gusto sumabay. Pero tatanong lang kita, sigurado ka ba? Mataba siya, tapos ang kinamatay niya pagkain ng nakakalasong mushroom. So sure ka? Kailangan kasi yung bagay na pinapasunod mo sa tao dapat nagmamanifest sa'yo. Ngayon, nasabi mo naman, hindi naman talaga siya mataba sa tunay na buhay. Ang mataba lang yung mga estatwa niya, mga rebulto niya, yun lang mataba.
Bakit naman kasi kalokohan naman ng mga taga-sunod nito ni Bude? Kung hindi pala totoong mataba siya, ba't nyo naman kasi dinipik na mataba siya? Nagkamali tuloy ng impression. Kung totoo, na payat talaga siya. Pero ako, naniniwala, mataba si Bude. Bakit? Ang kinamatay, nakakalason na nakakalason na mushroom Oh. Yung ba enlightened? Nakamatay ka sa nakakalason na mushroom? Nakaka-mushroom na lason. Yun ang sagot ko ron. Follow up, brother. Sana pagka magtatanong kayo, sana nakikita ko yung mukha ninyo para alam ko kung wala nang follow-up question. Kasi weird yun kapag nag-aantay ka ng ilang segundo para lang sa follow-up question tapos wala na pala dun yung kausap mo. Jessica Jamie. Diba, tulad nun, diba? Yun nga yung sinasabi ko, minsan may naka-raise hand, tapos dahil nga kasi hindi mo nakikita yung mukha nila, hindi mo naman alam kung nandun ba sila o wala. Tatawagin mo ngayon, tapos, diba? Jello muna ako, Pampanga. Doon na lang muna ako sa mga naka-open cam para alam ko sigurado ko nandyan talaga kayo. Sige, go. Rinig na ba ako, Sir Chay? Hello. Ayan, ayun po. Gaya nung nabanggit ko kanina, sir, lately I have been reflecting about life and time. Sir Shai, you are one of the person and personality that I am looking up to. So, well, I am just wondering, sir, how do you personally balance remembering that with actively enjoying life and staying mindful at the same time, sir? Ginagawa ko lang lahat ng mga bagay na kailangan kong gawin. Tapos pagkatapos doon, ginagawa ko na yung mga bagay na gusto kong gawin. Una muna yung mga kailangan. Responsibilidad muna bago laro. Doon muna, responsibilidad muna bago laro. Paano nababalanse? Kasi ang hierarchy sa akin, una muna ang mga responsibilidad. Kasi yung mga responsibilidad, pag natapos mo na, yun na ngayon na mag-e-enable sa'yo na makapaglaro. Kasi ang weirdo kasi nun, pag naglalaro ka, tapos ang responsibilidad mo, napapabayaan, yan na rin na mag-e-enable sa'yo na maging miserable ang buhay mo. Kasi pag ang mga responsibilidad, napapabayaan mo, lumalaki ng lumalaki yung problema mo. At pag lumaki ng lumaki yung problema mo, hindi lang responsibilidad ang kailangan mong asikasuhin. Pati problema mo ngayon, kailangan mo nang unahin. Magiging tatlo hierarchy mo. Dati dalawa lang. Responsibilidad tapos laro. Ngayon, tatatlo na ngayon. Problema, responsibilidad tapos laro. Bakit? Kasi inuna mo yung laro bago yung responsibilidad. Unang mo responsibilidad bago laro. Pag nauna yung responsibilidad tapos tsaka ka maglalaro, edi wala kang problema. Malinis ang isip mo. Pero pag inuna mo laro, tapos hindi mo inaayos yung responsibilidad mo, ang susunod niya, magkakaproblema ka. Ngayon, tatatlo na ngayon. Problema muna, tapos responsibilidad, tapos laro. Pag ayaw mo pang ayusin yung laro, ay yung responsibilidad, at saka yung problema, laro ka uli. Tignan mo, lalo ngayon lumalaki yung mga problema. So ngayon, magiging apat na yan. Mga malalaking problema, mga maliliit na problema, tapos susunod ngayon yung responsibilidad, tapos kahuli-hulihan na yung laro. Pag hindi mo pa rin inayos, dadami pa ng dadami ang problema mo. Ganun ko binabalansa yung buhay ko. Kaya mapapansin nyo, parang laro lang ako ng laro, ikot na ako na ikot, pasyal ako ng pasyal. Mapapansin nyo, minsan nandito ako, minsan nandyan ako, minsan nandito ako sa mansion, ganun. Napakaganda ng mansion ko Sobrang ganda ng mansion ko. May pangalan ng mansion ko. Ang mansion ko, Pamahalaang Lungsod, City of General Trias. No? Papakita ko sa inyo. Meron ba kayo? Meron kayong gantong mansion? Yan. Tapos yung mga security ko, busy. 50 meters away. Security. Kayo basta kayo dyan mga security. Ito, mas malaki pang mansion sa harap ko. Pamahalaang Lungsod, City of Manila. Tamo? Paano ako nakakapaglaro ng ganito? Kasi nga, inuuna ko muna responsibilidad, brother. Responsibilidad muna. Tapos pag nasingit, may nasingit niyan, problema. Tapusin mo na muna kagad yung problema muna. Tapos isunod mo yung responsibilidad. Tapos kahuli-hulihan na yung laro. Yun ang sikreto. Follow-up question, brother. Sir, gusto ko
lang din itanong doon, medyo hindi ko nakuha yung banda doon sa may concept ng death. Kagaya nung sa Memento Mori, sir. Paano kaya natin yung maisisingit din na that I am keeping in mind that I must die one day. Yung laro mo at saka yung responsibilidad mo dapat for a greater purpose. Kasi nagkakaproblema dyan sa laro at saka sa responsibilidad. Kasi tinan mo, pansinin mo. Pagka responsibilidad mo pakalat, dadami problema mo eh. Tapos wala masyadong meaning buhay mo eh. Pero pag ang responsibilidad mo palalim, tapos importante sa buhay ng ibang tao, importante rin sa sarili mong buhay, tinan mo, pati yung laro mo, maligaya ka. Yung iba kasi, responsibilidad nila, dinadamihan, kinakalat pa. Kuha ka ng motor, hulugan. Kuha kang bahay, hulugan. Nagdagdag ka pa ng anak, ayun, katulad ng isa, 8 yung anak. Di ba? Tapos, ang mabigat niyan, ang dami mo ng anak sa iba-ibang babae pa. Tamo. Tapos, ang dami mong pambabaeng bumubunga nga sa'yo at nangihingi din sa'yo ng pera at the same time. Tapos, ang nanay mo rin, ayaw mong tigilan ng kahihingi ng nakabibigay ng pera kahit hingi ng hingi sa'yo, tapos puro kapritsyo lang. Ang tatay mo naman, pinanginginom lang yung pera, hingi rin ng hingi sa'yo. O di ang ano na ngayon na nangyari sa'yo, ang dami mong responsibilidad, pero yung responsibilidad mo, pakalat, walang kakwenta-kwenta. Walang kwenta ang responsibilidad mo. Pero pag ang responsibilidad mo, tinan mo, nilalaliman mo, tapos importante sa buhay ng kapwa-tao. Ang dami naman ganyan eh, 'di ba? Yung mga taong ang kinukuha nilang responsibilidad. Kasi in case lang hindi nyo alam, ang responsibilidad, pwede mong piliin. Pwede mo nga ilaglag yung responsibilidad eh. Hindi pa ba kayo nakakakita ng mga magulang na nilalaglag nila yung mga anak nila? Hindi pa ba kayo nakakakita ng mga asawang nilalaglag nila yung mga anak nila? It is a possibility. I'm not saying it is right or wrong. What I'm saying, it is a possibility na magbawas ka ng responsibilidad. Pero may mga tao, para bang taling-tali doon sa mga responsibilidad nila, na inanay nila, hingi ng pera. Tatay nila, hingi ng pera. Tangina sila naman, bigay ng bigay. Ubus na ubus lagi pera nila. Tapos lagi na lang walang pera. Paano ko makakagawa ng bagay na meaningful na ang oras mo, nauubos na lang ng kakatrabaho para sa mga taong inuubos lang yung pera mo sa kapritsyo? Kuya mo, hingi ng pera para panggatas daw ng anak. Tangina, marunong gumawa ng bata, hindi marunong gumawa ng pera. Tapos sinasalo mo naman paulit-ulit ang tigas ng ulo mo. 'Di ba? Kaya kasi ganyan yan. Kasi nga, irresponsible sila, irresponsible ka rin para magbigay ng pera para sustentuhan yung kairresponsablehan nila. Yun ang dahilan kung bakit dumadami irresponsableng tao. Kasi nga, may mga sumasalo. Yun ang dahilan kung bakit dumadami ang mga responsableng tao. Kasi nga, sa likod ng bawat irresponsable at tamad na tao, may sumasalo at kumukonsinti dyan. Eh kung kukuha rin lang naman ang responsibilidad, ba't makukunin mo yung responsibilidad ng pangungonsente sa kapatid mong tarantado, anak ng anak kung kani-kanino? Diba? Kumuha kayo ng mga responsibilidad na meaningful para sa buhay nyo at sa buhay ng kapwa-tao nyo. Tingnan nyo, mas masarap ang buhay. Doon mo ngayon masasabi, Memento Mori, remember you must die. Ikaw na rin ang maglagay ng ending sa istorya mo. Madali ngayon. Madali. Ayan o, ouch, relate much, kasalanan ko na. Ayan, tamo. Diba? Yan ang sinasabi ko. Yung Memento Mori na yan, madali yan kapag ang mga responsibilidad mo palalim at saka importante yung mga responsibilidad mo. Pero pag yung mga responsibilidad na pinagpapalo mo sa ulo mo, mga hindi importante, panggatas ng anak ng kapatid mo, putang ina, paano importante yan? Panggatas ng anak ng kapatid mo? Marunong mag-anak, di marunong gumawa ng pera? Yung nanay mo, makikipagbingo lang naman, sa'yo pahihingin yung pera. Tatay mo, magiinom, sa'yo din hihingin yung pera. Ikaw naman, si gago, bobo ka naman, bigay ka ng bigay. Lahat na lang ng pera mo, napupunta sa magulang, napupunta sa kapatid, napupunta sa tiyahin, napupunta ko kani-kanino. Hindi ka nakakaipon, hindi ka makapag-anak ng sarili mo. O worse, dinamihan mo anak mo, iba-ibang babae pa. Paano ka ngayon makakamemento mo rin yan? Puta, talin-tali ka sa lahat ng mga obligasyong, mga walang kakwenta-kwentang basurang klase ng obligasyon. Basura yung mga obligasyon mo eh. Diba? Pero tingnan mo, pag nilalaliman mo obligasyon mo na importante ka sa buhay ng kapwa-tao mo at napakaraming buhay ng mga hindi mo kilalang tao, kasama na pati mga pamilya mo yung umaasa sa'yo, tingnan mo, dun mo masasabi, Memento Mori. Kasi alam mo gastadong-gastado ka ng mga tao na alam mo na magiging asset ng lipunan at kapaki-pakinabang sa mundo yung bagay na ginagawa mo. So alam mo rin, ikaw na makakapaglagay ng ending sa istorya mo. Tatalino ka talaga ng husto. Tatalino ka ng husto kapag yung mga responsibilidad mo importante sa buhay ng ibang tao. Lalong-lalo na ng mga taong hindi mo kilala. Follow up, go.
Yan lang yung sa question na yan, sir. Well, I appreciate everything that you've said to me. And eto, sir, may gusto lang din akong balikan dun sa mga previous na pag-usapan natin. Di ba? Dun sa last, nabanggit mo po. Sabi mo, sir, there is no final layer of reality. Or I'm not exactly, I don't really remember what that is. So, sabi, yung tanong ko lang doon, sir, if there's no final layer and some truths are hidden, how do we know which questions are worth pursuing and which one might never be answered? Alam mo, kung kaya kong sagutin yung tanong na yan, wala nang gera. Isa kasi sa mga problema ng mundo yun eh. Yung mga tamang tanong na itanong. Ang hirap niyan, brother. Hindi ganun kadali yan. Hindi ganun kadali magtanong ng mga tamang tanong. Tingnan mo, katulad ng pansin mo. Tingnan mo. May mga tao, ang tanong nila, victim style. Victim mentality. Parang, bakit ang hirap-hirap ng buhay ko? Bakit laging ako na lang? Na it's as if they're under the presumption that external forces are conniving against them. Ganon yung tanong nila eh. Yung tanong nila, alam mo yung pagko-construct nila ng tanong, pinalalabas nila na para bang ang dating merong mga external forces na nagko-connive o nagkukuntsabahan para kalabanin sila. Wherein, ano ba problema? Problemang pera lang, problemang pamilya lang. Wala ka kwenta-kwenta. Pero, when you ask the right set of questions, you will get the right set of answers. Ang problema, we're getting stupid questions. So, we're creating stupid questions. So, we're also creating stupid answers. You play stupid games, you win stupid prizes. Ito problema pa. How do you construct a right set of questions? What comprises a right set of questions? Siyempre, unang-una, siguro, palagay ko, hula ko lang ito, relevance, meaning. Diba? Anong pakinabang sa'yo? Unahin mo muna yun. Anong pakinabang sa'yo niyang bagay na tinatanong mo? At anong problema ang gusto mong maresolba? Isa pa, paano, siguro isa pang magandang tanong, ano-ano bang gusto mong marating sa buhay mo? When you are asking those general questions that alam mo ultimately will benefit you, yung utak mo, wala siyang choice kundi ungkatin at himayin lahat ng mga scenarios na nangyayari sa'yo o lahat ng mga possibilities na posibleng mangyari sa'yo o lahat ng mga nangyari sa'yo in the past to arrive to a conclusion that is beneficial for yourself. Yun ang sagot ko ron, brother. Kapag ka magtatanong tayo, what comprise a good question? What is comprised of a good question? Ako, ang pakiramdam ko, maaaring mali ako dito, unahin mo munang hanapin kung anong pakinabang sa'yo. Unahin mo munang hanapin. Tapos dun ka ngayon medyo lalalim ng konti. Na okay, sige, initially, pakinabang lang muna sa'yo. Bakit? Kasi yun ang general instinct ng mga tao eh. Ano ba pakinabang? Kasi yung mga iba kasi hindi nag-iisip eh. Nagtatanong sila ng mga walang kakwenta-kwentang basurang klase ng tanong. So nakakakuha sila ng mga walang kakwenta-kwentang basurang klase ng sagot. Entertainment lang. Purely for entertainment purpose. Yung klase ng mga tanong nila para lang makapagpakitang gilas na masabi lang na nakapagtanong sila pero wala naman talagang relevant sa buhay nila. Egocentric lang. Tapos pampakain lang ng good feeling sa kanila na masabi lang na nakapagtanong sila. Pero hindi mo naman pwedeng minusin yun. Pwede mo ba sabihin, huwag kang magtanong ng ganun? Hindi. Bakit? Kasi when you feel good about yourself and you feel good about your questions, kahit pa egocentric na klase ng mga tanong yan, it will enable you to generate enough good, happy hormones inside your brain so you can be switched from survival mode to play mode. Tapos pag naka-play mode ka na, mas malawak ngayon ang imagination mo, then you can think outside the box and outside of your ego. So the next set of questions that you will ask are the next set of
answers that you really want in your life. Komplikado yung question kung ano dapat yung mga tamang tanong eh. Ang mas madali, alamin mo kung ano bang gusto mong makuha, anong gusto mong mapala, at anong gusto mong maalis sa'yo para matanggal yung hirap o yung kung ano man yung hindi mo gusto na nararamdaman mo. Tapos dun ka na ngayon pwedeng dun ka na ngayon pwedeng maglaro ng kung ano-anong klase ba ng mga tanong yung mga dapat mong itanong sa sarili mo at sa ibang tao para makatulong sa'yo o maialis yung mga bagay na hindi mo gusto tungkol sa sarili mo. Follow-up question, brother. Ayun sir, yun Tangina, ang napaghimay nagpalangit mo sa ako akin, nun ah. Napaghimay mo ako nun sa tabi ng kalsada, hayop. Napaghimay mo ako sa tabi ng kalsada. Sobrang ano ko din kasi dito sir, gusto ko din talagang malaman kung paano talaga magtanong ng mga tamang tanong din. So, ayun po, kaya alam ko ikaw din yung isa sa mga makapagbigay ng verdict din sa mga tanong ko na ganito. So, thank you sir. Yun lang po sa akin. Okay? Okay. Pampanga na real, go. Hi sir, magandang gabi po. Hello. Sir, tanong ko lang sa Bible. Hindi ko sure kung tama yung talata na to, yung Matthew 23 verse 23, yung unahin mo ang kanyang kalooban at ang lahat sa iyo idaragdag. 6.33 yun ni Mateo. So ano yung sir? Ano yung kalooban na yun na tinutukoy ng Biblia? Hindi kalooban. Ang nakasulat doon, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Yun ang nakasulat, hindi kalooban. Mali yun na alala mo. Ang nakasulat doon, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito'y pawang idaragdag niya sa inyo. Yun ang nakasulat doon. Binasa ko na nga lang sa isip ko para sa iyo eh. Nakalimutan sir. Ano ibig sabihin sir? Yung hanapin yung kaharian tsaka yung katwiran. Alam mo yung pinagkaiba ng iglesia at saka religion? Hindi pa. Iglesia tsaka religion po. Yung iglesia, kalipunan. Yun. Yung religion, pagsamba ba? Yun, nadali mo. Yun na mismo. Yun na mismo. Kasi, hanapin muna ninyo yung kanyang kaharian. Ano ba ibig sabihin ng kaharian? Grupo ng mga individuals na pinaghaharian ng Diyos. 'Di ba? Tapos, ano ibig sabihin ng katwiran? Yung mga matutuwid na itinuro na pinapasunod sa atin. Yun eh. Yun yung nasa 6.33 eh. So, ang pinapahanap sa iyo, yung religion at saka yung iglesia, in church. Yun ang pinapahanap sa iyo. Como? Yung kalipunan ng mga tao na magkakasama na tinatawag na kaharian ng Diyos, tapos yung mga katuruan sa loob ng kaharian na yun na tinatawag na katwiran. Como? Yes sir. Yun mismo yun. Tapos ano yung sa inyo yung idaragdag? Ano yung idaragdag na isa? Meron kasing ano yan, meron kasing prelude yan talata na yan. Kasi, di ba, tinatanong paano amin daramitin, paano amin kakainin, etc., etc., etc. Yung mga basic necessities, idadagdag na lang yan, brother. Yun ang nakasulat sa Biblia. So, basahin mo yun. Remember na yung sa 6.33, hindi naman yan nagsimula sa 6.33 eh. Nagsimula sa 6.1. Simula mo sa 6.1 patuloy, makukuha mo yung sagot doon sa tanong mo. Kuha mo? Sir. Salamat po. Okay. Follow up, go. Wala na po. Yun lang po muna. Salamat po. Okay. Jason, go. OFW. Kung sir, good evening po sa lahat. Mm-hmm. Una sa lahat po sir is gusto ko lang po kayong mag-congratulate. Salamat, brother. Po na, Thank you. ang tanong ko po is ganito sir. Tugtungan ko lang po yung tanong ni Jello. Jello Okay. po ba yan?
Aha. ako sa tamang pagtanong. Kasi parang na-curious po ako dun sa kung paano po talaga magtanong. Kasi ang unang panyo po is kung ano, ibig sabihin, i-check po yung meaning. Ganun po ba yan? Hindi, hanapin mo muna kung ano gusto mo. Hanapin mo kung ano yung kailangan mo. Hanapin mo kung ano yung gusto mo na mangyari sa buhay mo. Tapos hanapin mo yung mga bagay na gusto mong maalis sa sistema mo. Palagay ko, doon dapat umikot yung tanong. Okay lang naman yung entertainment purpose na klase ng mga tanong. Parang halimbawa si Jello, sa mas madalas sa pagkakataon in the past, ang mga tanong niya tungkol sa quantum physics, astrophysics, wala naman masyadong pakinabang yun sa atin on a personal note. Kasi sa mas madalas na pagkakataon, entertainment purpose lang yan sa ating mga ordinaryong taong bayan. Okay lang naman yun. Pero dapat, kumbaga, ayos lang yung entertainment. Ang mas importante kasi, ano ba yung mga bagay na gusto mong makuha sa buhay mo? Tapos ano yung mga bagay na gusto mong maalis sa sistema mo? Mas importante yun, personal level muna. Bakit? Kasi kapag ka naayos na mo na yung mga bagay na kailangan mong ayusin sa sarili mo, then pwede ka na maglaro pagkatapos eh. Di ba? Yun nga yung sinasabi ko katulad nung kanina. Ang sabi ko kako, tungkol dun sa bagay na responsibilidad. Una muna ang responsibilidad bago laro. Ganon din sa akin. Una muna responsibilidad bago laro. So dapat sa pagiging responsable, dapat mauna mo munang mga klase ng tanong, yung mga klase ng tanong na alam mong pakikinabangan mo talaga. Tapos tsaka ka na lang maglaro ng klase ng tanong kapag ka nakuha mo na lahat ng mga bagay na pakikinabangan mo, o at least at the very minimal, medyo nasuya ka na sa dami ng mga bagay na narinig mo tungkol sa mga bagay na pakikinabangan mo, then you can ask stupid questions. You know that you will get stupid answers, pero at the end of the day, you get entertainment out of that stupidity. Kasi may pakinabang din naman yung kamangmangan. Isa sa mga pinakamasasarap na pakinabang ng kamangmangan, ang sarap ng pakiramdam na parang, alam mo yun, hindi masyadong nag-iisip, tas mangmang ka lang. Masarap yung pakiramdam na ganun eh, because of entertainment purpose. Kasi tinan mo, katulad sa akin, di ba? May mga panahon, hindi naman lahat ng panahon matalino ako eh. May mga panahon, nanonood ako kay La Dolphy, ganun, tas gusto ko lang tumawa, ayoko muna mag-isip. Si Dolphy, si Paquito, si Babalu, di ba? Yan yung mga OG ng comedy eh. Bago pa itong mga bago na si Goldangay na ngayon patay na, at saka yung mga iba pang mga komedyante ngayon, si Ryan Rems, di ba? Yung mga bagong generation na yan eh. Pero yung OG dati, sila Dolphy, sila Paquito Diaz, sila Babalu, sila Max Alvarado, di ba? Yan yung mga OG dati. Alam mo yung gusto ko lang tumawa, kasi may mga araw na gano'n eh, diba? Gusto mo lang talagang tumawa, tapos may mga oras na gano'n, at sobrang drain na drain yung utak mo, at talagang putang na pigang-piga ka talaga, tapos ang gusto mo lang talaga ay matawa lang, tapos mga isang oras ka lang tatawa, gano'n, tapos matutulog ka, tapos pagising mo, okay ka na ulit, tapos doon na ulit magsisimula, balagbaga na uli utak mo. Okay lang naman asking stupid questions, brother. Paminsan-minsan lang. Okay lang asking stupid questions. Mas importante nga lang talaga yung mga bagay na kapaki-pakinabang sa atin personal. Yun ang mga dapat na klase ng mga tanong. Yung mga kapaki-pakinabang sa atin. Tapos minsan-minsan lang stupid questions, minsan-minsan lang. Okay lang yun. Walang masama ron, paminsan-minsan. Atsara yan eh, 'di ba? Sa isang maghapong pagkain na nakakasuya, yung stupid questions, atsara yan. Atsara. Nakakatanggal ng umay, nakakatanggal ng suya. Tapos paminsan-minsan, magtawa na naman tayo. Ganun. Follow up, brother. Since po ang kwan natin, na-sort out na po natin yung kwan ng pagtatanong, alin para po sa ikauusad ng buhay ng bawat isa po, alin po ang mas maiging timpangin, yung paghahanap po ng kung bakit, or anong tawag nito, or isipin na lang, or i-check na lang kung magkon na lang po dun sa tanong ng kung papaano. Hindi ko gets, brother. Ano ibig mo sabihin? Bigyan mo ko halimbawa. Hindi po, sir. Halimbawa po, sir, dun po sa mga papausad. Halimbawa, siyempre sa tulong niyo po, may mga tao rin po na talagang uusad. Kung gagamitin nila yung mga tinuturo nyo. Kung halimbawa, sa pagkakataong ito, kaya sa
mas palito dun sa tanong ang gusto ay ang mainam po nilang bigyan ng timbang yung kung yung tanong na po na bakit or yung anong tawag nito yung kung papaano na lang. Hindi, unahin mo muna anong pakinabang sa'yo. Yun muna. Nandun na po tayo sa ano. Oo. Tapos mula dun sa tanong kung ano pakinabang sa'yo, ano ba gusto mo mangyari sa buhay mo, tapos ano rin ang gusto mo maalis sa sistema mo. Dun muna eh. Tapos dun mo na ngayon malalaman kung ano-ano yung mga gusto mong itanong pagkatapos nun. Kasi kailangan mo munang munang sagutin yun. Anong pakinabang sa'yo? Pag nakuha mo na kung anong pakinabang sa'yo, then the next set of questions will be easier. Mas madali na yung mga susunod na klase ng mga tanong. I see. Bawa, tira mo, pahinga mo. Tira mo, isipin mo ta. So, bawa, magtatanong ka lang sa sarili mo. Eto, let me help you in asking questions. Bawa, katulad sa akin, kunyari mahirap ako. Tapos, ano gusto ko? Ang gusto ko, yumaman. Tanong mo muna, bakit? Ba't mo gusto yumaman? Kasi yung iba, paano kagad diretso ang tanong eh? Paano? Hindi, bakit muna? Ano ba dahilan bakit gusto mong yumaman? Bakit? Kasi kapag ka malinaw sa'yo kung ano dahilan kung bakit mo gustong gawin yung bagay na gusto mong gawin, hindi ka masusuya. Kasi pag hindi mo alam kung bakit mo ginagawa yung bagay na hindi mo alam kung bakit mo ginagawa, ang kasunod niyan, automatic, pag hindi na masaya, masusuya ka na, tapos titigil ka. Eh, yun ang laging pansin ko eh. Ang common denominator, pag hindi mo alam kung bakit mo ginagawa, yung bagay na ginagawa mo, pag nahirapan ka na, hindi mo nagagawin dahil nga nahirapan ka na. Pero ang mag-e-enable sa'yo na tuloy-tuloy na gawin yung bagay na ginagawa mo, kasi meron kang matibay na dahilan kung bakit mo ginagawa yun. Tinan mo, katulad sa akin, hindi kaya madali na pumunta ng General Trias Cavite, tapos dito ako ngayon naka-live sa harap ninyo. Hindi madali ito ah. Para babakbakan mo yung traffic ng General mula Rizal papunta rito na halos 2.5 oras. Tapos pagdating ngayon dito, nandito ako ngayon. Teka muna pala, napuntahan nyo na ba? Birahin nyo na. Wala dong brother pa. Ha? Bali, ano nga, nasa tansa daw siya ngayon. Ang sabi ko na lang, sige, antayin ka namin. Hindi, puntahan nyo na diretso. Gamitin nyo na yung mobile. Okay lang kayo. Hindi, ang mobile nandun na. O, di puntahan nyo na. Goods ka lang rin. Oo, kailangan ko rito kasi may meeting pa ako pagkatapos na ito eh. Okay. Birahin nyo na. Mga tropa ko siya. Sige. So, para matapos na yung trabaho, para pagkatapos ng live ko, diretso na rin tapos na tayo dun sa kailangan nating trabaho. Ayun. Anyways, ano ka ulit yung tanong? Ayun, so, kunyari, tatanong ako, gusto kong yumaman. Hindi muna ang tanong paano, ang tanong muna bakit. Bakit mo gustong yumaman? Bawa, ang dahilan kung bakit ko gusto yumaman, kasi I want to experience luxury. Why would you want to experience luxury? Siguro because of kayabangan, ganun. Ego feeding, sige. Tapos confidence din at the same time, halo na, okay. Tapos siguro konting para maganda naman ang tingin ng mga kaklase ng anak ko sa anak ko, ganun. Pwede yun, okay, sige. Tapos siguro nasabi ko na konting kayabangan, sige, pwede, konting kayabangan. Misa-misa lang naman eh, kayabangan, konti. Sige. Okay, so gusto kong yumaman para mabango yung tingin sa akin ng ibang tao, para mahalin din ako ng ibang tao kasi minamahal ng mga tao kapag ka mayaman. Tinitignan nila yun as a form of parang result. Pwede siguro, sige, okay. So okay na, maliwanag na ngayon. Ano dahilan kung ba't gusto nating yumaman? Kasi halo-halo na, iba-ibang dahilan. Pero ultimately, generally, kadalasan, sa mas madalas na pagkakataon kaysa hindi, ang dahilan para magyabang. Kasi they have this notion na mas mamahalin sila ng mga tao kapag mas marami silang pera, o mas magaganda yung sasakyan nila, o mas malaki yung bahay nila. So mas madalas kaysa hindi, ang dahilan yan para magyabang. Okay, sige. So kunyari magyayabang tayo, yun ang dahilan kung bakit natin gusto yumaman. So kunyari iwan na natin yun dun. Huwag na natin tanungin bakit tayo magyayabang. Kasi, tangina, it will just fuck your brain up. Magugulo lang isip mo niyan. Okay. So, basta ang dahilan, magyayabang tayo. Okay. So, magyayabang tayo. Kunyari lang to. Alam mo naman na maling dahilan yun para yumaman eh. Yung pagyayabang. Alam mo na yan eh. Okay na yun, understood na yun.
alam na natin yun. Yung iba kasi sasabihin para makatulong sa kapwa, alam natin bullshit yan. Tangina, derechahan lang. Alam natin pare-parehas bullshit yan. Kasi kung gusto mong maraming pera at ang gusto mong makatulong sa iba, syempre unahin mo ng tulungan nanay mo, tatay mo, ganun, mga kapatid mo. Unahin mo muna yan. Pero pag ang una mo, ibang tao, tapos meron ka namang mga immediate family, tapos hindi sila napupunta sa isip mo, then, alam mo yan, you're just faking it, na sinasabi mo ang dahilan kung ba't gusto mong yumaman, dahil sa gusto mong makatulong sa ibang tao. Pero generally, kapag may mga tao ka sa paligid mo na tinuturing mo na pamilya, na hindi mo sila iniisip doon sa dahilan kung bakit gusto mong yumaman, then ang ibig sabihin niyan, ang gusto mo lang talaga magyabang. Sa madalas na pagkakataon, kaysa hindi, ganyan yan. Okay, so kunyari ang dahilan kung bakit tayo gusto yumaman kasi magyayabang tayo. Gusto kayo rito. Oh, yun. Wow. May ginig na rin lang naman kayo dyan, napakalayo nyo, dito na lang kayo banda. So, yayabang, okay. Tapos, paano gagawin? Ang gagawin, bibili sports car, brum, pampayabang, di ba? Tapos, bibiling bahay, mansion. Okay, sige. So, it will cost you so much. Malaki-laking pera ilalabas mo dyan. At malamang, yung pera na yan, wala pa sa'yo. So, ngayon, gusto nating yumaman. Okay, para saan? Para magyabang. Okay, sige. Kunyari valid reason yun. Kahit alam naman natin pare-paras hindi valid reason yung pagyayabang para yumaman ka. Pero sige, kunyari valid reason yun. Okay, sige. So, ngayon, paano natin gagawin? Una, hanap tayo ng kahit na anong skill na pwede natin pagpalit sa pera. Oras muna, pansamantala. Siguro pwedeng sa umpisa, wala naman tayong kahit na anong skill mamamasura muna. O construction muna, wala pa skill So, ang ipagpapalit muna natin ngayon, oras natin at saka lakas natin kapalit ng pera. Okay, sige. Oras, lakas, kapalit ng pera. Oras, lakas, kapalit ng pera. Oras, lakas, kapalit ng pera. Sabado, linggo, day off. Oras, lakas, kapalit ng pera. Okay, sige. Tapos, ang kasunod nun, oras, lakas, kapalit ng pera, kikita ka ngayon ng pera. Okay. So, barker ka ng jeep, o construction worker ka, o namamasura ka, parang katulad ko, nagsisimula ako, kikita ka pera. Tapos, hindi pwedeng day off ng day off. Bakit? Kasi pagka day off ka ng day off, then gumagastos ka ng oras at gumagastos ka rin ng pera na mas malaki kaysa sa kinikita mo. Dahil generally, pag pinagpapalit mo ang oras mo kapalit ng pera, then wala kang kikitain kapag hindi ka nagtrabaho. So, ang ibig sabihin, mas malaki yung kinikita mo kaysa sa ginagastos mo. Pero you have to understand, general principle ng pagyaman muna. Ang general principle ng pagyaman, dapat yung kinikita mo mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Okay, so yung kinikita mo, dapat mas malaki sa ginagastos mo. Tapos, hindi ka dapat gumagastos para sa luho. Dapat kung gagastos ka man, dapat sa pagkakakitaan din. Para yung kinikita mo, laging mas malaki kaysa sa ginagastos mo. Tapos, itong ngayong pagitan na to, ang tawag dito, ipon. Okay, ipon. Pag dumami ipon mo, yayaman ka, makakabili ka kotse, makakabili ka bahay. So, nakuha na natin general principle. Ngayon, yung oras at lakas, kapalit ng pera. Oras, lakas, kapalit ng pera. So, hindi dapat day off ng day off, hindi dapat day off ng day off. Pero hindi rin na dapat sumobra sa kakatrabaho kasi pag nasobrahan ka naman ng kakatrabaho, hindi naman practical, magkakasakit ka naman. So, ibig sabihin, dapat natutulog ka ng tama, tapos nagtatrabaho ka araw-araw, tapos dapat nakakaalala ka pa rin sa Diyos, in case lang na meron kabilang buhay, hindi naman natin sigurado, pero malamang meron yan kaysa wala, at malamang meron yan na Diyos kaysa wala. Para secured lang at insurance, dapat nakakaalala ka sa Diyos. Pero dapat, 8 oras ka pa rin tatrabaho, 8 oras ka natutulog. So you still have another 8 hours left for whatever you want to do with life. Baka siguro 5 hours lang, ganun, kasi merong unpaid na lunch. Okay, so oras, lakas, kalusugan, kapalit ng pera. Tapos, gawa tayo skill. Okay, so gagawa tayo ng skill ngayon. Skill ngayon, gagawa tayo. So, skill, gagawa tayo ng skill. Paano pa gumawa ng skill? Kailangan galingan mo sa isang bagay na ginagawa mo para mabayaran ng mahal yung bagay na yun na ginagawa mo. Lalo na pag konti lang kayong may kayang gumawa ng bagay na yan, mahal ang bayad sa'yo. Ganon gumawa ng skill. Okay. So, pipili tayo ngayon ng skill. Kunyari, ano ba, magbebenta ng sinigang sa kalsada. So, magtitinda ng sinigang, dapat masarap yung sinigang natin. Hindi pwedeng hindi. Kasi pag hindi masarap yung sinigang, hindi na babalik ang tao. General principle ulit. Pag hindi masarap yung binibenta mo, yung produkto mo o yung serbisyo mo hindi maayos, hindi malinis, magulo, madumi, kaya ding gawin ng lahat ng tao, then mura lang ang bayad dyan. So para mahal ang bayad, dapat presentable, dapat magaling ang pagkakagawa at konti lang kayo dapat na kayang gumawa ng bagay na ginagawa mo para mabayaran ka ng mahal.
Okay. So, matagal na proseso yan. Ang sabi nila, approximately 10,000 hours daw yan. Hindi natin alam kung ilan araw yun, pero siguro baka mga 1 taon, o baka 2, o baka 3, hindi natin sigurado. Kasi nakadepende yan sa kung gaano kahaba ang oras mo ginagawa yung 10,000 hours na yun sa loob ng 1 araw. Okay, so 10,000 hours, nakuha na natin. Good, ayos, okay. So, simula na tayo. Nagbebenta na tayo. Tapos, ngayon, masarap yung binibenta, tinesting mo na, tinrial and error mo na, magaling ang pagkakagawa, ngayon ibebenta na. Pagkabenta mo ngayon, mag-iipon ka ng husto, tapos dadamihan mo yung customer mo, tapos magpapakilala ka sa social media para pumutok yung kung anumang bagay na ginagawa mo. Para makilala ng sobrang daming tao, tapos mag-iimbita ka ng mga vlogger kung maaari. Tapos dumadami na ngayon yung pera mo, unti-unti, kasi dumadami din yung mga customer, kung dumadami talaga yung mga customer. Pag hindi dumadami yung mga customer, then the people might not know that you exist. Kailangan ngayon bumira ng marketing. Kailangan ng marketing. Ang pinakamadaling marketing sa panahon ngayon, social media. So dahil social media, ang pinakamadaling marketing sa panahon ngayon, kailangan mo ngayon birahan ng social media. Ngayon, bumibira ka tuloy-tuloy ng social media. Nakikilala ka na. Ang problema ngayon, hindi mo masyadong masalo yung mga customer, so nag-aalisan sila habang nagsasandok ka kasi ang bagal mo magsandok. Then, kailangan mo ngayon matuto na skill ng mabilis ang pagsasandok. Tapos, paglipas ng panahon, may sapat ka na pambayad na ng empleyado dahil dumami na ngayon yung mga customer mo. Para masalo mo lahat ng mga customer, kailangan mabilis magsandok. At ang isa sa mga pinakamabibilis na paraan para makapagsandok ng maramihan, dapat maraming kamay ang gumagalaw. Then mag-hire ka na ngayon ng empleyado. Tapos, ang kasunod nun, uungkatin mo at titignan mo kung ano mangyayari sa hinaharap kasi merkado in general, ito hindi na to intermediate at hindi na rin to basic, advanced na ito. Advanced. Ang merkado bumabagsak every 7 to 10 years. So every 7 to 10 years, bumabagsak ang merkado. Yung huling pagbagsak, somewhere around 1980s. Tapos yung susunod na pagbagsak, somewhere around, yung unang pagbagsak na naalala ko, somewhere around 2000, yung millennium bug. Tapos 2007 market crash. Tapos 2020. Ngayong 2020, pandemya. Tapos, dahil long stretch, yung mula 2007 papuntang 2020, then malaki possibility, short stretch lang itong susunod. So ngayon, dahil nakita na natin, ito ngayong Strait of Hormuz ay nagkakaproblema, possibility is, yan na mismo yung susunod na pagbagsak ng merkado, 2026. 6 na taon lang, kasi yung huli, 13 years ang pagitan eh. Mula 2007 hanggang 2020. So 13 years ang pagitan. Doon sa 13 years na yun, sobrang habang stretch nun kasi ang average is 7 to 10 years lang. So ngayon, itong susunod na stretch, maikli lang, then possibility is, itong 2026 na to, na ngayon na mismo nangyari, ito na mismo yung susunod na pagbagsak ng merkado. Okay, so nakaipon na ako ng pera ngayon. Konti. Although nasunugan, pero meron pa rin namang sapat. Pero hindi na sapat ngayon pampasweldo ng empleyado kasi lintik ang tumal dun sa nasunugan na tindahan. Tapos yung kabilang tindahan naman, pagka dumadaan yung mga tao dun sa tindahan na yun, busog na sila kasi nasa pinakalikod nung food bazaar o nung pwesto ng kainan, yung pwesto ng Project 1M. So ang pwede kong gawin is ibenta na yung isang pwesto na yun dun sa kabila, yung nasa Taytay, tapos yung nasa Domsa naman, ang sabi, paalisin na daw sa June 30. So kung paalisin na sa June 30, kailangan sulitin ko pala tong lahat ng mga panahon na to. Therefore, ang gagawin ko is sasabihin ko sa mga tao, kasi nakilala na sa social media, di ba? Sasabihin ko ngayon sa mga tao na isasara na yung tindahan sa June 30. Para ang mga tao magkumahog na pumunta sa Domsa para makipagkwentuhan sa akin at the same time makatikim din sila ng sinigang bago pa magsara. Pero April 1 ngayon, so April Fools yun. Pero June 30 na magsasara, hindi April Fools yun. Pero sasabihin ko sa mga tao na magsasara na para pasok pa rin sa April Fools kahit hindi naman natin alam kung totoo bang magsasara o hindi. Pero ang sabi, magsasara na daw. Pero ang sabi, may possibility daw na i-extend. Pero mahirap naman umasa sa possibility na i-extend. So, hindi ko na sasabihin yung possibility na i-extend. O sasabihin ko, pagtatapatan ko ang mga tao, pwede. Tapos gagamitin ko ngayon na marketing stunt yung pagsasara ng Domsa para lalong dumami ang customer dito sa stretch ng April papunta ng May kasi 2 buwan lang yan. Kasi pag tungtong ng June, alat na naman ang merkado. Tapos bibili ako ng food truck or food cart kasi nakaipon ng konti somewhere around
around 200,000, pangbili ng food truck, pambili ng food cart. So pwede siguro kahit say balik uli sa kalsada katulad nung dati, food cart ulit. Kasi pagka food truck masyadong mahal, tapos huhulog-hulugan mo pa yun. Hindi naman natin alam kung hanggang kailan yung problema na yan sa taas ng presyo ng gasolina, pero pagka food cart lang, madali lang. Tapos mawawalan na ako ngayon ng pwesto, pero nasa kalsada pa rin ako. So ang ibig sabihin nun, dapat damihan ko pala yung pwesto ko sa kalsada. Para pag yung pwesto ko sa kalsada, dinamihan ko, then pwede pa rin mabawi kung ano man yung nawala dun sa dami ng customer na pumupunta dun sa mga pwesto. Tapos, pag dinamihan ko ngayon, then dumadami ngayon ng source of income, tapos iba-ibang lugar nilalagay, malaki possibility na pumaldo, tapos 2 tao kada isang cart, tapos parehas pa din ang presyo, then ang kasunod nun, pag mas marami na ngayon yung food cart, then pag nirehistro ko siya, pwede na ngayong ipa-franchise kapag ka nagkaroon ulit ng bagong pwesto. Kung ipapa-franchise ko, pero pag-iisipan ko pa. Tapos, paglipas ng ilang panahon pa, pagka dumami na yung food cart, makakagawa ngayon ako ng 1 milyong piso nang walang binabayarang pwesto. Pero may business permit pa rin at the same time. Kasi yung business permit dati, pwede ko namang ituloy lang yun. Hindi naman namin pinaka-cancel pa. So, sa ganong anggulo, merong malaking possibility na makarating sa 1 milyong piso kapag ka marami yung food cart. Ang kailangan ko lang, mga tapat na tao na hindi ako lolokohin sa pera, hindi ako tatarantaduhin sa stocks, at matinong mga klase ng empleyadong magagaling humarabas ng mga customer. Ganon yung kailangan ko. So, ang ibig sabihin nun, kailangan ko ngayon bumili ng food cart. Tapos, paglipas ng mga 5 o 6 na taon, may 1 milyong piso na ako. Tapos, dadamihan ko ngayon yung food cart. O, yun na ngayon yung sagot doon sa tanong mo. Ginawa ko lang halimbawa yung sarili ko. So, paano ngayon? Magyayabang tayo. Okay. So, paano magyayabang? Pag marami ng pera, kasi mahirap magyabang kapag kayo konti lang yung pera mo eh. Or worse, mahirap magyabang pag hindi sa'yo yung pera, ma-FLM tayo niyan. Hindi pwede. So ngayon, ang kailangan mangyari, magtrabaho tayo ng gusto, damihan natin yung mga food cart, tapos ilabas natin sa kalsada, tapos sa ganong anggulo, pag maganda yung pwesto, alam mo na malaki possibility na umabot ka sa 1 milyong piso. Yun. O, nakita nyo na. Ngayon mismo, sa harap ninyo mismo, ako mismo nagplano, sa harap ninyo mismo. Yan mismo yung plano ko sa Project 1M. Magpo-food cart ako ulit. Babalik ulit kami sa kalsada. Balik ulit sa kalsada. Kuha mo na? Kuha mo na, brother? Yun, ganun. Oh, ganun yung sistema. Oh, ganun. So, di ba yung mangyayari? Magtatanong ka lang na magtatanong hanggang maka-arrive ka dun sa eksaktong kung saan mo man gusto makarating sa buhay. Pero dapat, habang nagtatanong, dapat tumatrabaho ka na tumatrabaho. Sasabay mo yun, hindi pwedeng hindi. Kasi pag hindi mo yung sinabay yun, ang mangyayari niya, nagtatanong ka lang for entertainment purpose, tapos napuno ka ng sobrang kapaplano, wala ka na ngayon nagawa. Yun. Okay na? Okay, mas. Okay, sige. Sige. Follow-up question, go. Okay na po. Sige. Okay, sige. Good night, everybody. I love you all. Ano muna? Meeting muna tayo. Officers meeting. Good night, everybody. Bye-bye. Good night, brother po. Good night, brother. Salamat po. Ganda kami sa inyo. Congrats po.